Ma'am, ang delivery ninyo. Delivery guy po. Hindi ako buntis. Ang mga produktong pangnanay at sanggol na ito. Mali siguro ang address na tinutukoy ninyo. Ha, hindi pwedeng mangyari yon. Tama ang address. Si Zhao Jianhing ang umorder. Manager Shen, dinala ng asawa ninyo ang mga kasamahan niya sa Royal Court Hotel para kumain, at napakalapit niya sa isang babaeng buntis. Pupunta ako dyan. Mahal, anong ginagawa mo rito? Ilang buwan na, Hindi, pakinggan mo ako, mahal. ang kapal ng mukha mong dalhin ang kabit mo. Sa hotel na pinagtatrabahuhan ko, ano pang ipapaliwanag mo? Sister Yu, kung gusto mong manapak, ako na lang. Tunay ang pagmamahal namin. Nagustuhan mo ba ang regalong ipinadala ko? Kung ayaw mong magsisi, lumayo ka na kay Jianhing ngayon din. Kung hindi, araw-araw akong pupunta sa hotel mo para ipagmayabang ito. Ang tiyan ko, Jianhing, ang anak natin. Shen Yu, napakasama mong babae. Sino ka? Hindi mo pwedeng hawakan yan. Security, ilabas siya. Sir, salamat. Hindi mo ako kilala. Kumusta? Jishu, narito po ang pribadong elevator para sa presidential suite. Ay narito. Kaya kayo siguro, si Yixu, ang aming bisita para sa presidential suite. Kumusta, Yixu? Ako si Shen Yu, ang tagapamahala ng housekeeping sa Royal Court Hotel. Kung mayroon kayong anumang problema sa inyong pananatili, gagawin ko ang lahat para matugunan kayo. Talagang hindi niya ako naalala. Anumang kahilingan ay ayos lang. Opo, ang aming serbisyo sa Royal Court ay garantisadong makakasatisfy. Padalhan ng hapunan ang aking kwarto. Ikaw mismo ang maghahatid. Siyempre po. Saan ko kaya na-offend ang malaking gastador na ito? Yixu, nandyan po ba kayo? Nandyan po ba kayo, Yixu? Pasok. Yixu, ang init ng katawan mo. May sakit ka ba? Nahanap din kita. Maging magalang po kayo, Yixu. Tatawag ako ng pulis kung magpapatuloy ito. Dinudusta ka ng kabit ng asawa mo. Ayaw mo bang maghiganti? Hindi ko ibababa ang sarili ko. At hindi rin ako ang klaseng babae na mag-a-accommodate sa iyong espesyal na pangangailangan. Lumabas ka. Hello, kumuha ka ng doktor na yon din. Bilisan mo. Ma'am, talagang hindi. Hinahanap ko si Shen Yu. Sabihin mo lumabas siya. Ma, anong ginagawa mo rito? Putang ina mo. Putang ina mo. Ang pagpapakasal ng anak ko sa'yo ay kahihiyan sa aming pamilya. Ma, hindi ganoon ang akala mo. Ang kapal ng mukha mong tawagin akong ma. Ikaw na babae. Hindi ka lang nagpapakasalbahe. Hindi ka pa makapag-anak. Ang anak ko sa wakas ay nakahanap ng surrogate. At muntik mo na siyang bugbugin hanggang makunan. Ay, Sus Mar Joseph. Anong kasalanan ng aming pamilyang Zhao para magkaroon ng ganito? Ma, paano mo nagagawang baligtarin ang katotohanan? Gusto ko lang ipakita sa lahat ang tunay mong kulay. Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, lalayas ka ng walang dala. Lumayo ka sa anak ko. Gusto mong umalis ako ng walang dala? Sa anong batayan? Una, hindi ako nagkakaroon ng anak dahil pumayag ang anak mo. Pangalawa, niloko ako ng anak mo. Pangatlo, illegal ang surrogate. Tatawag ba ako ng pulis ngayon din? Sige, tawagan mo. Hayaan nating magpasya ang pulis. Kung sinubukan mong patayin ang apo ko, tingnan natin kung ilang taon ang makukulong mo. Ano nang inday ito? Mr. Shu, Patay na ba ang mga gwardiya ng Huangting Hotel? Itapon mo siya. huwag ninyo akong hawakan. Alam mo ba, ibabang karote kita. Walang maglalakas loob na manatili sa hotel mo. HMPH. At babayaran mo ang mga bayarin ko sa ospital. Magkano? Mga 200,000. CJ, 2 milyon. Sapat na yan para sa buhay mo. Lumabas ka. Pagsisisihan mo ito. Yixu, masama ba ang pakiramdam mo? Huwag mo akong hawakan. Asikasuhin mo ang sarili mong problema. Yixu, Manager, nandyan ka na pala. Ikaw pala ang manager. Magpaliwanag ka. Bakit mo ako pinalayas? At itinapon mo ang luggage ko sa labas. pasensya na po. Titingnan ko po iyan para sa inyo. Titingnan. Alam mo ba kung sino ako? 3 segundo na lang para humingi ka ng tawad. Ibalik mo ang luggage ko. Kung hindi, papahiyain ka ng mga tagahanga ko. Ang pangit na serbisyo ng Royal Court at ang pangit mong ugali. Elwa Shai, isa kang malaking bituin. Hindi namin kayang saktan ka. Pero, hindi ka pwedeng magparatang ng walang basehan. At manira ng serbisyo namin. Akala mo makakausap mo ako ng ganyan?
Sino? Mr. Shu. Ako ang nag-cancel ng kwarto. Mula ngayon, kapag nandito ako, lumayo ka sa akin. O maaaring, magpaalam ka na sa career mo sa pag-arte. Bakit? Alam na alam mo, ang nararamdaman ko para sa'yo. Anong ginawa mo kagabi? Wala ka bang ideya? Iksu, may galit ka kay Imashe. Kagabi, siya, ang nagdroga sa akin. Ah, ganoon pala ang nangyari. Kaya, Iksu, okay ka na ba ngayon? Saan ka nakatingin? Pasensya na, nadulas ang tingin ko. Kaya pala, nadroga siya kagabi, at nagpigil pa rin. Ito talagang lalaki. Pwede kayang, may problema siya sa ganoong bagay? Maghiwalay na tayo. Tama pala ang nanay ko, na ang bababae ka sa hotel. Gusto mo na talagang maghiwalay, ha? Ikaw ang nagsimula nito. Sige, gawin na natin. Pero ang bahay at ang pera, wala kang makukuha kahit piso. Ako ang nagbayad ng down payment sa bahay na yon. Bakit hindi ako dapat makatanggap ng parte ko? Walang kinalaman sa'yo, ang bahay na yon. Huwag mong kalimutan. Pumirma ka na. Sa house gift agreement. Hindi ako pumirma. Ito ay isang bitag. Plano mo na ito simula't simula pa. Ni hindi mo man lang ako binigyan ng anak. Siyempre, kailangan kong protektahan ang sarili ko. Pumirma ka. Bulag siguro ako noon. Tinalikuran ko ang pamilya ko para pakasalan ang isang gago na tulad mo. Ang pangit ng itsura mo. Sino ang nagpagalit sa'yo? Pasensya na. Maghihiwalay na kayo? Nawala ang lalaki ko. Nawala ang pera ko. Nawala ang bahay ko. Ang pag-aasawa ko ay isang malaking kabiguan. Buti nga at umalis na yung gago na yan. Tungkol naman sa pera at bahay. Hahanap ako ng abogado para tulungan ka. Talaga? Pero hindi ba masyadong magiging abala yan sa'yo? Malinis na paghihiwalay, ganyan ka magsisimula ng bagong buhay. Ang ibig kong sabihin, para makapag-focus ka sa trabaho mo, ang nangyari kay Shayuhan, ayokong maulit pa yon. Pasensya na. Kasalanan ko. Hindi kita sinisisi. Halika na, ipakikilala kita sa isang tao. Kumusta, Binibining Shen? Ako si Yexing Zhao. Ako ay isang abogado sa diborsyo. Kumusta, Attorney Ye? So, ano sa tingin mo? Mababawi ko pa ba ang bahay ko? Medyo tiningnan ko na ang kaso mo. Ang sitwasyon mo, hindi naman talaga. Hoy, sandali lang. Kakain na ba tayo o hindi? Pasensya na. Pag-usapan natin yan habang kumakain. Waiter, menu. Lainan, ako ang bahala. Magdala ka ng pinakamahal na wine at ang pinakamahal na set menu. Teka, Shen Yu, ilang beses na kitang iniligtas sa mga problema. Nagdadamot ka pa sa pag-treat sa akin ng pagkain. hindi. Iksu, umorder ka ng gusto mo. CJ, CJ, dagdagan mo ng 2 bote ng wine na to. ayun, wala na ang buong sweldo ko sa buwang ito. Lubusang naubos. Mukhang dapat kong inumin ang halaga ng pera ko. Cheers! Binibining Shen, sobrang tinitigan mo si Iksu. Pamilyar ba ang pakiramdam? Siyempre naman, isang malaking tao tulad ni Iksu. Sino ang hindi siya kilala? Itong babaeng tanga. Ang pagkain na to, ikaw ang magbabayad. Inuuna ang pag-ibig kaysa pagkakaibigan. Gago ka. Iiwan mo talaga ako para sa isang gago na yon. Huwag kang umalis. Sa pagkakataong ito, kahit pa subukan mong paalisin ako, hindi ako alis. Paano ako napunta sa kwarto mo? Anong ginawa mo sa akin? Hindi ako interesado sa lasing. Anong nangyari sa bibig ko? Sumalpok ka sa isang bagay kagabi habang lasing ka. Magpalit ka ng damit, hinahanap ka ni Yexing Zhao. Ang mga damit ko ay nandito pa rin lahat. Mukhang kagabi, wala talagang nangyari. Attorney Shen, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Ang pagsusuri sa sulat kamay ng kontrata para sa regalong bahay, lumabas na ang resulta. Iyo ito. Imposible yan. Matagal na niyang inihanda ang bitag. Inilipat ng asawa mo ang kanyang mga ari-arian. Ilang buwan na ang nakalipas. At sa kanyang probinsya, bumili siya ng bahay para sa kanyang mga magulang. Gago talaga. Huwag kang mag-alala, Ina Shen, basta't makita natin ang ebidensya ng paglilipat ng kanyang ari-arian. Maaari nating ipakulong siya ng ilang taon. Anong kailangan kong gawin? Wala. Ina Shen, may iba pa akong asikasuhin.
May appointment ako para tumingin ng apartment. Magre-rent ka ba? Then, Ang sakto naman. Eh di sa akin ka nalang umupa. Bagong renovate lang ang lugar na ito. Walang nakatira dito. Pwede ka na agad lumipat. yung renta. Siguro hindi mura, no? 3,000. 3,000. Ang taas. Eh di 2,000. Hindi. Ang mura naman ng 3,000. Pwede na rin ang 5,000. 3,000, tanggapin mo o hindi. Kung ayaw mo, umalis ka. Lugi ka sa 3,000, attorney. Umalis ka. Sige, 3,000 na lang. Ang liit naman ng 3,000. Bakit hindi mo kausapin si attorney? Humingi ka ng mas marami. Parang nalulunod siya sa pera. Ingat, hakbang. High-end na lugar ito. Ang renta dito ay napaka. Ingat. Teksu, pwede mo na akong bitawan. Hindi ba si Yu yun? Sa liwanag ng araw. Nagkakayakapan at nagkakadikit-dikit. Walang hiya. Umalis na tayo. Shenyo, kaya pala nagmamadali kang makipaghiwalay sa akin. Para sa gwapong to? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ano, ayaw mong tawagin kong gwapo? Lalaking umaasa sa babae. Wala ka bang hiya? Bakit ako mahiya? Hindi naman. Kahit sino pwedeng maging binabayaran. HMPH. Nakakadiri. Ikaw, mahiya ka ba nung nang babae ka? Ikaw. Wala kang laban. Sinuntok niya ako. Tulong. Tumahimik ka o sasampalin din kita. Hindi mo iyon magagawa. Xiaobing, tumawag ka ng pulis. Ang tiyan ko, ang baby ko. Ang anak ni Maybing, nawala na. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Hindi ko sinasadya na saktan ang kanyang anak. Wala kang pakialam. Siya mismo ang nahulog. Kung magpapatuloy ka nito, magkakasakit ka. Umuwi muna tayo, okay? Hintay ka dito. Kukunin ko ang kotse. Zhao Jianheng. Tapusin na natin ang diborsyo sa lalong madaling panahon. Magpalaya na tayo sa isa't isa. Shenyo, nakita mo ba si Xiaobing? Hindi ba't nasa kanyang kwarto siya? Nawawala siya. Hanapin mo ulit. Ito ang kapalit. Pumunta ka sa impyerno at samahan ang aking anak. Shen Yu. Shen Yu, gising. Shen Yu. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi kita hahayaang mawala muli sa akin. Doktor, kumusta na siya? Sobrang dami na pong nawalang dugo ng pasyente. Kailangan niya ng emergency blood transfusion. Pero bihira po ang blood type niya. Wala po nito ang blood bank ng ospital. Walang kaparehong blood type. Kung hindi siya matransfuse, sa loob ng 1 oras, nasa panganib ang buhay niya. Pwede ko siyang bigyan ng dugo ko. Ibig mo ba siyang iligtas? Kapatid ko siya. Siyempre naman. Bukod pa riyan. Kung mamatay man ang kapatid ko, masasaktan ka, Jishu. Ayokong makita kang malungkot, Jishu. Doktor, bilisan mo. Dalhin mo na siya para magpa-blood draw. Jishu, wala talagang awa sa mga babae. Gising na po kayo, Ginang. Shen, nagpunta po si Jishu para kumuha ng almusal mo. Sasanduan ko na po siya para sa'yo. Huwag na. Yuyo, tulong. Ikaw na lang ang makakaligtas kay Jianheng ngayon. Bitawan mo ako. Linisin natin. Ako ang tinamaan. Ako ang nakahiga sa kama. Nurse, Bitawan mo. Pasyente po si Ginang. Shen, Yuyo, pakiusap. Iligtas mo si Jianheng. Lahat ng ito ay gawa ni Maybing. Siya ang nasa likod nito. ano nang nangyayari? Maybing, ano nang ginawa niya? Ang babaeng yun na may lason, si Maybing. Kagabi, hindi lang ikaw ang sinaktan niya. Sinaktan din niya si Jianheng. Yuyo, nakikiusap ako sa'yo, para sa inyong mahabang taon bilang mag-asawa. Pumunta ka't dumalaw kay Jianheng. Tumayo ka muna. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka nangako na sasama ka sa akin kay Jianheng. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Hindi ako doktor. Paano ko siya ililigtas? Ano ba talaga ang pakay mo sa pagpunta rito? Nakahiga si Jianheng sa ICU araw-araw. Ang araw-araw na bayarin sa ospital ay napakalaki. Sabi ng doktor, kung hindi kami agad magbabayad, ititigil nila ang paggamot sa kanya. Pero lahat ng pera ni Jianheng ay kinuha ng ahas na yon, si Maybing, para ipang-invest, at nawala lahat. Wala akong pera. Kesa humingi ka rito sa akin. Hanapin mo na lang si Maybing. Si Maybing kagabi ay sinundo ng binata niya. Kung hindi, bakit pa ako pupunta sa'yo?
Kung hindi mo babayaran, maglulupasay ako sa labas ng kwarto. Ipapaalam ko sa lahat kung anong klaseng babae ka talaga. Magkano? Sapat na ba ang 2 milyon? Huwag mo akong babantaan, kung hindi dahil sa inyong dalawa, nabaliw kaya si Maybing. Ang pagkalaglag ni Maybing ay kasalanan niya. Nabaliw siya dahil pumunta ka sa ospital at nag-eskandalo. Sabi mo dahil wala ng bata, hindi na siya makakapag-asawa sa pamilya Zhao. Malinaw na malinaw sa surveillance footage. Gusto mo bang ipanood ko sa'yo? Ah, ganoon pala. Parang ikaw nga yan. Kung manggugulo ka pa kay Shen Yu, ipapasok kita sa Li para makasama ang anak mo. Ate, gising ka na. Anong ginagawa mo rito? Siya ba ang nag-utos sa'yo para pagtawanan ako? Hindi alam ni nanay na nandito ako. Kagabi, ako ang nag-donate ng dugo para iligtas ka. Ate, kung ayaw mong makita ako, aalis na lang ako. Hindi kita pinapaalis. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Alam ko na, alam kong di mo kayang paalisin ako. Ate, salamat, Jishu. Kagabi, pagkatapos kong makatulog, ikaw ang nag-alaga sa akin. Magkasama kayong natulog kagabi? Siyempre, kahit nasa kwarto ng ospital. Jishu, iyong suit jacket, heto na. Nakatabi ako sa kama ni Shen Yu buong gabi. Hindi ako nakatulog kahit minsan. Kaya Xingzhou ang jacket mo ito. Talaga, mali pala ako. Kailangan pang magpahinga ni Shen Yu. Umuwi ka na. Pero gusto ko pang makasama ka sandali, ate. Hindi na ako magtatanong ulit. Sige na nga, ate, gumaling ka agad. Babalik ako bukas para bisitahin ka. Nurse, wala ba kayong paraan para bigyan kami ng ilang araw pa? Ang manugang ko ay pasyente rito. Magbabayad kami sa ilang araw. 3 araw lang, huwag nang higit pa. Magbayad kayo o umalis kayo. HMPH. Mga suplado, ang galing mong magmura. Pero kanina sa harap ni Jishu, ang duwag mo. Sino ka? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, may paraan ako para malutas ang problema mo. Gusto mo bang malaman? Uy, napanood mo na ba yung palabas na Golden Mediation Room? Hindi ba siya kamukha nung masamang manugang na isiniwalat kagabi? Magkamukha nga sila. Ma'am, ikwento mo nga sa amin. Ang alitan ninyo ng manugang mo, ang manugang ko. Doble kita, walang anak. At ano pa, pinipilit niya ang anak ko, na huwag magkaanak. Ma'am, ang sama-sama, ng manugang mo. Sabihin mo ang gusto mo. Hindi ko inakala na ang manugang ko, ay hindi lang tumangging gamutin ang anak ko. Kalakaran. Kung alam mong kalakaran, tumigil ka ng manood. Kailangan mo ba ng tulong ko para ayusin ito? Hindi. Alam ko kung paano haharapin siya. Sa tingin ko hindi mo naiintindihan kung gaano kalala ang problemang ito. Ano ang ibig mong sabihin? Hangal at ignorante ang matandang yon. Paano niya malalaman kung paano makikipag-ugnayan sa palabas? At mag-upa ng napakaraming troll account para siraan ka. Sino ba talaga ang inaway mo? 2 tao lang. Nasa TV ang isa. Nasa kulungan ang isa. Matutulungan kitang imbestigahan ito. Hindi naman mahirap. Pero ang ugat ng problema, ikaw mismo ang dapat mag-ayos. Anong ugat? Hanggat nakakulong ka sa masamang pag-aasawang iyan, ang matandang iyon ay patuloy na guguluhin ka. Alam ko, pero wala pa rin sa malay si Zhao Jianheng, di ba? Alam ko, kailangan na tayong magdiborsyo. Kung hindi, magiging malaking gulo kung maging balo ka. Ikaw pala. Anong gusto mo? Ipapanood kay Ginoong Zhao ang isang video. Hello sa inyong lahat, ako si Shen Yu. Ako yung tao na pinag-uusapan online bilang masamang manugang na babae. Ang dahilan kung bakit ako ang mag-host ng gaming livestream ni Zero ngayong araw ay para linisin ang usaping ito. Una, hindi ako nandaya. Si Zhao Jianheng ang nandaya. Pangalawa, ang bumangga kay Zhao Jianheng gamit ang kotse ay ang kanyang kabit, si Maybing. Ako rin ay binangga niya. Pangatlo, ang dahilan kung bakit hindi ako nagbabayad ng mga bayarin sa ospital ay dahil lahat ng pera ko ay inilipat ni Zhao Jianheng ng maaga. Hirap na akong bayaran ang sarili kong mga bayarin sa ospital. Ito ay usapin ng pamilya ko. Anong pakialam mo? Hindi na magiging bahagi ng pamilya mo si Shen Yu sa loob ng mahabang panahon. Pirmahan mo, ang perang kinuha mo, pwedeng kalimutan ko yan. Pero ang bahay ay kailangang ibalik kay Shen Yu. Bakit ko pipirmahan yan? Para gawing madali para sa'yo? Nawala na nga sa akin si Maybing. Hindi ako maghihiwalay kay Shen Yu. Hindi yan nasa sayo, Zhao Jianheng. Ito ang bill mo sa ospital. Tumakas na ang mga magulang mo. Kung hindi ka ulit makabayad, palalayasin ka ng ospital. Wala kang pakialam. Ako ang sasagot sa bill mo. Sa isang kondisyon, pirmahan mo ang divorce papers. Ang kapal ng mukha mong insultuhan ako gamit ang pera. Ang isang tulad mo, kung hindi lang dahil kay Shen Yu, hindi kita titingnan. Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap mo kay Shen Yu? Kung lalaki ka, pirmahan mo iyan ng matapang. Itigil mo na ang pagpabigat sa buhay niya habang buhay. Sige. Pipirmahan ko.
Gagawin mo ba talaga to? Ano pa ba? Bilisin mo. Huwag mong sirain to. Naka-discharge ka na sa ospital. Bakit ka pa bumalik dito imbis na umuwi? Para makipag-divorce kay Zhao Jianheng. Ayoko nang patagalin pa ito. Sa kanya, Hindi na kailangan. Nagawa ko na para sa'yo. paano niya nagawa? Lumayo ka sa akin. Ang anak ko, ang kahabag-habag kong anak, kasalanan mo lahat ito. Malas ka. Ikaw, Huwag mo siyang hawakan. kayong dalawa, mag-asawa, isang pumatay sa apo ko. At ikaw naman ang pumatay sa anak ko. Mamamatay tao ka. Si Zhao Jianheng ang tumalo ng mag-isa. Nakita ng lahat. Huwag kang magmalaki na manira ka sa akin. Siya ang may kasalanan. Yung gwapong lalaki kanina. Pumunta sa kwarto ng anak ko sa ospital. Umalis siya, tapos tumalo ng anak ko. Pumunta ka para kay Zhao Jianheng. Nakita mo, siya nga, ang mamamatay tao na ito. Aminado siya mismo. Bakit ka pumunta para sa kanya? Anong sinabi mo sa kanya? Shen Yu. Pinagdududahan mo ako. Shen Yu, pinaghihinalaan mo ako. Hindi kita pinaghihinalaan. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari. Hindi ko siya pinatay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tawagan mo ang pulis. Tiksu. Hoy, ang asawa mo ba, dahil gusto mong maghiwalay, ay nagpakamatay. Ang mga magulang ang nabubuhay sa anak. Napakasakit talaga. Nako, anak ko. Mahina ka na nga. Tapos yung mag-asawang iyon, ang nagtulak sa iyong magpakamatay. Ngayong wala ka na, ayaw ko na ring mabuhay. Sasamahan kita. Yixing Zhao, pumunta ka roon. Hindi ka kayanin ni Shen Yu ng mag-isa. Halatang halata namang nag-aalala siya. Pero matigas ang ulo, at ako ang ipinapunta. May utang na loob ako sa'yo. Ayaw ko nang mabuhay. Hindi ko na kaya. Nanay, anong ginagawa mo? Sasamahan ko ang anak ko sa kabilang buhay. Nanay, bumaba ka muna. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Sinabi mo iyan. Patay na ang anak ko. Ang bahay na ibinigay sa iyo ng anak ko, kailangang ibalik sa akin. Bawat buwan, magbibigay ka rin sa akin ng 30,000 para sa suporta. Sa ganitong pagkakataon, pera pa rin ang iniisip mo. Kung hindi mo ibibigay sa akin, tatalon ako. Sandali, CJ, Attorney Yi, anong dahilan ng pagpunta mo rito? narito ako bilang kinatawan ng isang tao. Kumusta, Nali? Ako ang abogado ni Enma Shen. Ito ang kasunduan sa diborsyo na pinirmahan ng anak mong si Zhao Jianheng bago siya namatay. Ang bahay ay dapat ilipat ng buo kay Enma Shen. Zhao Jianheng, kailan niya pinirmahan ang kasunduang ito sa diborsyo? Paano mangyayari iyon? Ang kasunduan ninyo sa diborsyo ay peke. Tunay man o peke, ang hukom ang magpapasya. Pera lang ang habol mo, ito ang usapan, sabihin mo sa akin, kung sino ang tumulong sa'yo para makapasok sa palabas na yon. Matutulungan kitang makakuha ng isang beses na bayad na pansamantalang sustento na 200,000 piso. 200,000. Nagbibiro ka ba? Ang bahay sa inyong probinsya ay binili ni Zhao Jianheng gamit ang pera ng mag-asawa ng walang pahintulot mo. Kung si Enma Shen ay maghain ng kaso, mawawala rin sa iyo ang bahay na yon. Sige, sasabihin ko. Si Editor Ho mula sa production team ng palabas. Siya ang lumapit sa akin. Heto ang 200,000, ikaw na ang pulutin. Attorney Yi, salamat sa tulong mo kanina. Sixu Xiaoqing ang dapat mong pasalamatan. Siya ang nagpirma kay Zhao Jianheng sa kasunduan sa diborsyo ng maaga. Siya rin ang nagbayad ng mga bayarin sa ospital. At sa huli, siya naman ang naging suspect sa pagpatay. Nagkamali ako ng akala sa kanya. MS, Shen. Kanina, wala akong sinabi tungkol sa iyo. Paano naman ang 1,000,000 ko? Walang kwenta. Pumirma si Zhao Jianheng ng kasunduan sa diborsyo. At hindi mo man lang alam. At humihingi ka pa ng pera sa akin. Siraulo ka. Ano bang nagmamadali? Gawin mo pa ang isang bagay para sa akin. At bibigyan kita ng 2,000,000. Pasensya na po, Jim Fixu. Hindi ko dapat pinagdudahan kanina. Lene, Huwag kang magalit, para magpasalamat sa'yo. Sa pagtulong na makuha ang divorce papers, manlibre ako sa'yo ng pagkain. lumayo ka sa akin. Ay, nga pala. Nakalimutan kong germaphobe ka pala. Sa weekend, sumama ka sa akin sa Xinyon Villa. Singin Villa. Ang mahal-mahal doon. Kahit ibenta ko dugo ko, hindi ko kayang magbayad. Gusto ko lang nasamahan mo ako sa isang event. Maraming mayayamang hires ang dadalo. Ano, Kaya, gusto mo akong maging panangga mo. Sa mga manliligaw mo, di ba? hindi ka rin pala tanga. Sige na, para hindi ka na naman. Malason, sasama na ako sa'yo. Mabuti. Kaya pala, birthday party pala ito. Kaya pala ang ganda ng dekorasyon. Kung gusto mo, sa birthday mo, magpa-party din ako para sa'yo. Huwag na, hindi naman ako mayamang hires. Maligayang pagdating sa birthday party ng aking Diyosa. Ngayon, saluhin natin ang aking Diyosa.
Masama ang pakiramdam ko. Kailangan kong lumabas sandali. Hoy, saan ka pupunta? Sa CJ. Nakakahiya ka. Dumating ka pa, sa birthday party ng kapatid mo. Binabalaan kita, umalis ka na. Huwag mo siyang idamay sa kalokohan mo. Hindi pa ba sapat ang layo ng pinuntahan ko? Kayong mga ang humanap sa akin. Dahil lahat ito sa gulo mong ginawa, alam na ng buong bansa. Dahil sa'yo, ako rin ay pinagtatawanan. Kaya ito pala ang lalaking pinaglayasan mo ng bahay. Ang gusto mong pakasalan. Dala-dala pa niya ang buong pamilya ng mga siraulo. At ngayon, ako ang maglilinis ng kalat mo. Wala kang pakialam sa buhay ko. HMPH, akala mo ba gusto kong makisali? Kung may lakas ka ng loob, palitan mo ang pangalan mo para hindi isipin ng mga tao na anak kita. CJ, pupunta ako sa presinto bukas. Ayoko ring maging anak mo. Walang utang na loob. Tigil. Jishu. Dinidisiplina ko lang ang anak ko. Anong pakialam mo? Yende, Shen, gusto mo bang tawagan ko ang pulis? Para makita ng lahat sa labas kung paano mo dinidisiplina ang anak mo. Well, Shen Yu. Ang galing mo talagang humanap ng magsasanggalang sa'yo. Salamat sa pagsagip mo ulit sa akin. Tumayo ka lang doon at tinanggap ang lahat. Yuh, Anong ginagawa mo? Ang daming tao sa labas. Ibaba mo ako. kung alam mong maraming tao, manahimik ka. Siya na naman. Isang kwarto lang. Maghahati tayo. Ano pa? Kasama kita. Sino pa ba ang makakasama mo? Tinutulungan lang kita. Paano kung kukuha na lang ako ng sarili kong kwarto? Suit ito, maraming kwarto. Namamaga ang mukha mo, ang pangit ng itsura. Hindi kita kakagatin. Mauna na ako. Shen Yu, maaari akong maging tagapagtanggol mo. Wala nang mananakit sa'yo. Hindi mo na kailangang mainggit kanino man. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, maaari tayong magtulungan. Ikaw ang magpapalayo sa mga manliligaw. Ako ang bahala sa mga problema mo. Maaari tayong maging magkasundo ang magkasintahan. Magkasundo ang magkasintahan? Xu, hindi mo ba iniisip na walang katotohanan iyon? Ilang beses na kitang iniligtas. Ang hiling ko lang ay mag-ayos ka at sumama sa isang handaan. Bukod pa riyan, matutulungan din kita sa mga problema mo. Ang handaan lang. Gaano katagal? 6 na buwan. CJ, 6 na buwan lang. Pakiramdam ko, pinlano mo ito. Ano ba ang meron ka na gusto ko? CJ, pipirmahan ko. Dapat magpahinga ka na sa kwarto. May iba pa akong lakad. Sige, mauna ka na. Huwag kang masyadong mag-iinom. CJ. Mr. Shu, lasing ka na. Alam kong nakatira ka sa Suite 999. Samahan na kita pa uwi. Hindi na kailangan. Hindi pa tayo gaanong magkakilala. Mr. Shu, kailangan ba talagang lumayo ka sa akin? Hindi mo ba alam ang nararamdaman ko para sa iyo? Anong nararamdaman? Naalala ko na may boyfriend si Emma Shen. Ako, si Zing Yingguang at ako, iyon ay pakitang tao lang. Tunay ang nararamdaman ko para sa iyo. Anong ginagawa mo? Tulungan mo akong tumayo. Bakit ka napakalasing? Sinabi ko sa iyong huwag masyadong mag-inom. Ate, ikaw at si Mr. Shu. Hindi ba halata? Magkasama na kami ngayon. Nakalimutan mo na ba ang kasunduang pinirmahan natin? Kanina lang, inamin niya ang nararamdaman niya para sa akin. Hating gabi na, uuwi na kami para magpahinga. Yingguang, hayaan mong magpaliwanag ako. Hoy, wala na akong mapupuntahan. Pwede ba? Dito na lang muna ako sa'yo. May nanay ka na nagmamahal sa'yo. May boyfriend kang mayaman na spoils ka. Paano ka mawawala ng tirahan? Nagkakamali si Yingguang sa'kin. Gusto niya ng break. At dahil dito, galit na galit sa'kin si nanay. Pinalayas na ako. E di sa hotel ka tumira. Hoy, ayaw mo talaga ako dito. Ano, pagkatapos kong maglakbay, para lang hanapin ka. At nag-donate pa ako ng dugo para sa'yo. CJ, pero 3 araw ka lang. Salamat. Ang tanga-tanga niya, makakahanap yan ng problema balang araw. Xiaoqing, kapatid ko pa rin naman siya, at siya nga ang nagligtas sa akin. Sige na, pero alis siya sa loob ng 3 araw. Naihatid na. Gagalaw tayo mamayang gabi. Hoy, hindi ba kayo nagde-date ni Mr. Shu? Bakit nakatira siya sa taas?
Sino nagsabing pag nagde-date, magsasama na sa iisang bahay? Ha, akala mo nagsasama kami, kaya sinundan mo ako rito. Anong pinagsasabi mo? Hoy, hindi ako familiar sa Heishi. Pwede ba? Na-i-tour mo ako. Wala akong oras, may trabaho ako. E di mamayang gabi na lang tayo. Baka, sa bar, hindi pa ako nakakapunta sa ganoon. Mas mabuting huwag mong ipilit, papasok na ako sa trabaho. Ikaw na bahala dito. Hoy, ate, sagipin mo ako, bilis. Nasa Queen's Bar ako, nakulong ako sa banyo, hindi ako makalabas. Ano, nagbar ka mag-isa? Hintayin mo ako, papunta na ako. Shen Yu. Su Xiaoqing, nandito na ang iyong munting Yuyu. Mukhang siraulo, parang may hinahanap. May hinahanap. Sino kaya ang hinahanap niya sa bar? Lalaki, lanan. Mahirap sabihin. Paumanhin po. Saan po ang Kiev? Kaliwa, sa dulo. Sige, salamat. Hoy! Shenyao, Ate, sinusubukan nilang give ng pinto. Kailangan mong sumagip sa akin. huwag kang matakot. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Huwag kang tatawag ng pulis. Ikaw lang ang dapat sumagip sa akin. Kung tatawag ka ng pulis, tiyak na malalaman ni Mama. Papatayin niya ako. Nakikita mo, Shenyao, ang gulo-gulo. Miss, tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Oh, siya nga pala. May isa pang babae. Kung ganon, di na ako magpapigil. Maganda itong isa. Kukunin ko pa rin to. Yung bagong dating. Sa'yo na. Gago ka. Humarap ka sa mga tao ko. Gusto mo bang mamatay? Shenyao, ayos ka lang ba? Salamat sa pagsagip sa akin, Jishu. Ano ba talaga ang nangyari? Siya po, yung tambay po. Sinubukan niya akong bastyusin. Natakot na talaga ako, kaya ikaw ang tinawagan ko. Hindi ko sinasadya na madamay ka. Pasensya na talaga. Hindi sinasadya? Nasa panganib ka, hindi ka tumawag ng pulis. Ang ate mo ang tinawagan mo para iligtas ka. Mangmang ka, o talagang masama ang ugali mo. Tama na. Maraming nakatingin dito. Sa opisina na lang tayo mag-usap. Anong ginagawa mo? Gusto ko sanang magpasalamat kay Jisho sa pagsagip sa akin kagabi. May dala akong pagkain para sa kanya. Sabihin mo lang na ako ang nagluto. Ikaw na ang bahala. Shen Yu, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi kumakain ng hipon si Jisho. Gusto mo yata na mapag-alitan ako ni Jisho ng sadya. Talagang hindi ko alam. Ikaw ang nobya niya. Paano mo hindi malalaman? Sino ang niloloko mo? Alam mo na ako ang tunay niyang nobya. Anong gusto mong gawin? Ikaw. Inaapi mo ako. Pinagalitan mo si Shenyao. Kahit si Shenyao alam na magdala ng pagkain para sa akin, iniligtas kita kagabi at hindi ka man lang nagpasalamat. Ilibre kita ng pagkain. Gusto ko ng pagkain na ikaw mismo ang magluluto. Tandaan mo, hindi ako kumakain ng hipon o alimango. Hindi ako magaling magluto. Hello, Binibining Shen, inarkila mo ang sarili mong apartment. hindi ko ginawa. Huwag mo akong lokohin. May nakatira na doon. May kontrata sila ng pag-upa. At may kopya ng titulo ng ari-arian. Imposible yan. CJ, pupuntahan ko yan ngayon din. Xu, may mga aayusin lang ako, tungkol sa pagkain. Heto ang susi ng bahay ko. Hintayin mo ako sa bahay ng alas negatibo 8 ngayong gabi. CJ, alas negatibo 8 ngayong gabi. Pupunta ako. Sino ka ba? Kumusta? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Nababaliw ka ba? Ang landlord dito ay isang matandang babae. Ito ang tahanan ko. May pinirmahan akong kontrata. Lumabas ka. Ginoo, naloko ka po. Ito ang titulo ng ari-arian ko. Ako ang tunay na landlord. Sa tingin ko ikaw, ay isang manloloko lang na gustong lokohin ako. Maaari mong patunayan ang aking mga dokumento. Magkasabot kayo ng matandang babae. Sino subukang lokohin ako? Ginoo, pakiusap, kumalma po kayo. Hindi ako manloloko. Manloloko. Gago ka. Umalis ka na rito. Ginoo, pakiusap, kumalma muna kayo. O tatawag ako ng pulis. Bubugbugin kita. Manloloko ka. Gago. Papatayin kita. Tulong. Nakabayad na ako. Tulong. Nakabayad na ako. Huwag mo akong bubugin. Hello, 911. May malapit ng mapatay dito. Shen Yu. Shen Yu. Maayos na si Miss Shen, nagpapahinga siya. Naimbestigahan na namin. Gawa ito ng matriarch ng pamilya Zhao. Pero, ang tenant na umatake sa kanya ay isang pasyente sa psychiatry. Walang paraan para makulong siya. Magagawa lang natin na ipasok siya sa mental institution.
Gawan mo ako ng pabor. Sinungaling. Papatayin ko siya. Sinungaling. Dapat magpasalamat ka na hindi siya nasa panganib ng buhay. O ipapabaon ko ang buong pamilya mo kasama niya. Tama na, huwag kang magpapatulad sa kanya. Mabubulok ka sa asilom na yan habang buhay. Tiksu. Ikaw ba yan? Matapos ang lahat ng beses na nailigtas kita, tawag mo pa rin sa akin ay MXU. Ano ba dapat ang itawag ko sa'yo? Ang tagapagligtas ko. Tawagin mo akong Xiaocheng. Xiaocheng. Elenan. Narito lang ang pulis kanina. Sabi nila, may sakit sa pag-iisip ang lalaking yon. Kakalabas lang niya sa care facility. Pero para sa akin, hindi ganoon kasimple. Heto, humiga ka muna. Huwag kang mag-alala, aalamin ko ang katotohanan para sa'yo. Bukas na lang natin pag-usapan ang lahat. CJ. Napakabait po sa iyo ni Jishu. Dati, mas gugustuhin mo pang magutom, kaysa tanggapin ang napagkasunduang lalaki para sa iyo ni nanay. Umalis ka pa nga ng bahay para pakasalan si Zhao Junheng. Akala ko pag namatay si Zhao Junheng, malulungkot ka ng matagal. Sino ang aakalain? Kung wala kang sasabihin, umalis ka na. Shen Yu. Sinabi ko kay nanay ang kalagayan mo, nag-aalala talaga siya sa iyo. Sino ang nagsabi sa iyong makialam? Shen Yu, nag-aalala na talaga sa iyo sina nanay at tatay. Lagi ka nilang pinag-uusapan, malapit na ang bagong taon. Bakit hindi ka sumama sa akin para magbakasyon? Hindi ako uwi. Ikaw na lang ang umuwi kung gusto mo. Shen Yu, paano ka naging ganyan? Tama na. Hindi ka kailangan dito. Lumabas ka. Ikaw, kayong lahat. Sige, aalis na ako. Shen Yu, uuwi ka rin, gusto mo man o hindi. Kakain na lang ako gamit ang kaliwang kamay ko. Arf. Yan ang kapalit ng pagiging matigas ang ulo mo. Kailangan mo bang magpalit? Eldeneth, ikaw, lumabas ka. Kaya mo bang gawin mag-isa? Tulungan kitang tanggalin yan. Hindi. CJ, tatalikod na lang ako. Ha, kita mo. Nakapagpalit ako mag-isa. Hoy, bakit ka tumalikod? Manyakis. Nag-aalala lang ako baka mahirapan ka, at saka nasugatan ka. Kung talagang may gusto akong gawin, hindi mo ako mapipigilan. Wala talaga akong masamang intensyon. Parang maniniwala ako sa iyo. Sige, tumigil ka na sa paghampas. Ingat, baka mapunit ang tahi mo. Gago. Huwag kang magalit. Ano pa ang gusto mong kainin? Kukunin ko para sa'yo. Zaosnat Shop sa hilagang bahagi ng bayan. Mga 10 kilometro lang ang layo. Ingat sa biyahe, Yiksu. Hintayin mo ako. Nakabalik ka na? Ikaw pala. Shen Yu. Shen. Ano ang gusto mo? Narinig kong nasaktan ka. Nag-aalala na ang nanay mo sa'yo. Malamang gusto niyang patayin ako. May sakit ang nanay mo. Gusto kanyang makita. Cancer. Ano ngayon? Hindi ako babalik. Hindi ikaw ang masusunod. Pasok. Gapyusan ninyo. Ang kapal ng mukha mo. Tumatawag ka ng tulong? Dalhin ninyo siya. Bitawan ninyo ako. Bitawan. Bitawan ninyo ako. Xiaocheng. Nasaan siya? Nandito lang siya kanina. Bilisan inyo, tignan ang surveillance. Yu, nandito ka na pala. Wala akong magawa. Anong magagawa ko? Yu, alam ni nanay na nagkamali siya. Ngayon, bukod sa pag-uwi mo para makita ka isang huling beses. Gusto kong gawin ang lahat para mabayaran ko ang pagkukulang ko sa'yo. Mataas naman ang success rate ng chemotherapy para sa uterine cancer. Kesa mangumbinsi ka sa akin, magpa-chemo ka na lang. Maliban na lang kung, syempre, hindi ka naman talaga may sakit. Paano naman nangyari yun? Yu, kung mananatili ka lang dito sa tabi ko, pupunta ako para magpa-chemo. CJ, gusto kong malaman kung anong klaseng panloloko ang pinaghirapan nilang gawin. Anong trick ba ang gusto nilang gawin? Siguro pagod ka na sa biyahe. Yu, magpahinga ka na sa kwarto mo. Sino yan? Lumabas ka. Yuan Yi, kayong dalawa. Ay, Yao, anong nangyayari? Kayong dalawa.
Pumunta ako para bisitahin si Uncle Shen. Si Shen yung nakahiga sa kama at siya ang nanukso sa akin. Siya pa nga ang unang humalik sa akin. Ikaw. Ganoon ka ba kahanahon? Kaya pala ito ang plano mo. Binibining Shen. Kahit na ikaw ang unang nanulsol sa anak ko. Ang aming pamilyang Su ay handang mag-alok ng 10 milyon bilang bigay kaya para pakasalan ka. Wala kang tutol, di ba? Tungkol sa bagay na ito, pwede mong pag-usapan to sa akin. Kapag na-transfer na ang 10 milyon, magpapakasal na tayo kaagad. Masyadong maliit ang 10 milyon. Gusto ko 30 milyon. 30 milyon. Panaginip lang yan. Tatay, ako, gusto ko siya. Maganda siya. Sige, sobrang laki ng 30 milyon. Babayaran muna kita ng 10 milyon. Ay transfer ko ang natitira pagkatapos nating makuha ang marriage certificate. Napagkasunduan na mapupunta sa aming pamilyang Shen ang bigay kaya, Ginoong Su. Pwede ninyong pag-usapan ang natitira. Uwi muna ako sa kwarto ko. Ipinagbibili ako para sa pera. Mag-isip ka. Ingat. Xiaoqing, anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako dumating, malamang nabali na ang binti mo. Tinatanong ko kung bakit ka pumunta sa pamilya Shen. Para iligtas ang dalagang nangangailangan. Ikaw, paano mo ako ililigtas? Malalaman mo sa sandaling panahon. Sino ka? Bitawan mo ang asawa ko. Sino ang asawa mo? Shen Yu, binili siya para sa akin ng tatay ko sa halagang 30 milyon. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang lakas ng loob mong hawakan ng babae ng anak ko? Ako ang nakatakdang pakasalan ni Shen Yu. Zai Ying. Mabuti pa'y magpaliwanag ka. Ginoong Shu, hindi naman pwedeng basta-basta ka na lang magsasalita. Sinisira mo ang napagkasunduan ng ating mga pamilya. Narinig ko na si Ginang Shen, ipinagbili ang sariling anak sa halagang 30 milyon. Paano kung mag-alok ako ng 100 milyon? Kanino na siya dapat pakasal? 100 milyon. Nakabayad na ako ng 30 milyon. Ginoong Su, nagbago na ang takbo ng merkado. Ang sino mang makapagbigay ng 100 milyon bilang bigay kaya. Siya ang pakakasalan ko. Kaya mo ba iyon? Ikaw, Hindi niya kaya. Tara, magpakasal na tayo. Ginoong Shu, ang kapatid ko ang nanulsol kay Kuya Yuani. Gusto mo pa ba ng babaeng ganoon? Mag-isip ka muna bago ka magsinungaling. Kung may katulad kong nakatakdang pakasalan, kailangan pa bang manulsol si Yuyu ng iba? Shen Yu, balang araw, jijibin kita. Salamat talaga sa'yo, Xiaoqing. Ang galing ng idea mong magpanggap na fan ko. Hindi yan pagpapanggap. Kumuha na tayo ng marriage license ngayon din. Ano? Sabi mo, pakakasalan mo ang magbibigay sa'yo ng 100 milyon bilang betrothal gift. Pakakasalan mo raw. Sinabi ko lang yon para tumahimik sila. At saka, magpapakasal ka nang hindi mo man lang kinukonsulta ang mga magulang mo. Pinaghihinalaan ng mga magulang ko na bakla ako. Pinipilit nila akong mag-blind date at magpakasal. Basta babae ang pakakasalan ko. Matutuwa sila. Kaya, tulad noong nakaraan, magpanggap kang pakakasalan mo ako. Para maloko ang mga magulang mo. Kung ganoon ang gusto mong paniwalaan, sige. Kaya, kumuha na lang tayo ng license. Malulutas nito ang problema nating dalawa. CJ. Huwag kang mag-alala, kay Shenya ulang nakikita yon. May gusto sa'yo yung babaeng yon. Isipin mo na lang, tinutulungan kitang umiwas sa isang admirer. Idagdag mo rin si Yexing Zhao sa visible list. Walang problema. Uwi na ako. Paalam. Dahil mag-asawa na tayo, dapat magsama tayong tumira. Inilipat ko na ang mga gamit mo dito. Ano? Bakit parang seryoso siya? Kinyuani, anong ginagawa mo sa Royal Court? bisitang VIP na ako dito ngayon. May sira ang kama mo sa hotel. Tingnan mo nga. Kin, wala namang sira ang kama na ito. Anong ginagawa mo? Asawa kita. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Ulitin mo pa ba ang panluloko sa akin? Tulong! May nanggagahasa sa akin. Tawagan ang pulis. Lumuhad ka. Humingi ka ng tawad kay Manager Shen. Kung ang paghingi ng tawad lang ang solusyon, para saan pa ang pulis? Mr. Shu, Yuan Yi, lasing lang siya. Pakiusap, kahabagan mo siya. Mukhang planado ito. Handa ka pang may kamera. Suyuani, anong malalim na sama ng loob ang mayroon ako sa'yo? Hindi ako, si Shen Yao. Binigay niya sa akin ng kamera. Sabi niya, sa ganitong paraan, wala kang magagawa kundi pakasalan ako. Mr. Shu, Yuan Yi, inosente siya. Ang pamilya Shen ay puro problema lang. Ang katangahan ay hindi katumbas ng kawalang sala. Pagtatangka ng panggagahasa, papasukin ko sa kulungan ng anak mo. Tungkol naman kay Shen Yao.
Hindi rin siya makakatakas. Umalis na tayo. Tagapamahala Shen. Tingnan mo. Internal conflict ito sa loob mismo ng inyong pamilyang Shen. Ano bang kailangan para iwanan mo na si Yuan Yi? Magpresyo ka. 500 milyon. Imposibleng makapaglabas ako ng 500 milyon. E di doon na lang mabulok sa kulungan ang anak mo. Ikaw. Ako na ang bahala sa susunod. Umuwi ka muna sa trabaho mo. May bagong general manager na papasok sa hotel mayong araw. Layuan mo siya. CJ, Manager Shen, dumating na ang bagong general manager ng hotel. Bilis, batiin mo si Jishu. Manager Shen. Ikinagagalak ko. kumusta po, Yixu? Ako si Shen Yu, ang housekeeping manager. Tao po. Hoy, tingnan mo. Salamat po, Yixu. Anong ginagawa ninyong lahat? Xiaocheng. Sinabi ko na sa'yo, layuan mo siya. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Hindi, nagbabatian lang kami ni Yixu. Kailangan bang magkadikit kayo para lang magkamustahan? Kuya, kailangan bang magalit ng ganyan? Oo nga pala. May kasama ako ngayon. Manang. Xiaocheng, nakauwi na ako. Lian Yu. At ito naman, Ang asawa ko, si Shen Yu. ikakasal ka na pala? Si ECD, Shen mukha siyang katulad ko. Oo. Kaya pala, hindi nagbago ang taste ni kuya sa lahat ng taon. Hindi ko na kayo abalahin sa inyong reunion. Bakit ka tumatakbo? Ano sa palagay mo? Manatili at pagtawanan bilang kapalit? Ano ba talaga ang relasyon mo kay Suliang Yu? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Asawa lang siya ng pinsan ko. Yun lang. Akala mo ba bulag ako? Akala mo ba hindi ko nakita ang pagtitinginan ninyong dalawa? Uwi ako sa hotel mamayang gabi. Hindi na ako uwi sa bahay. Qin Wentao, ano nang ginagawa mo? Ipinagpapalit kita sa anak ko. Sumama ka sa akin. Shu Xiaocheng, ako ito. Kasama ko ang asawa mo. Binibigyan kita ng 1 oras para makarating dito. Abala ako, hindi ako makakapunta. Pakawalan mo ang anak ko. Kung hindi, itutulak ko ang asawa mo mula sa rooftop ng Imperial Court. CJ, isasama ko na lang ang anak mo sa kanya. O, isa pa. Hindi ko rin palalampasin ang Kincheng pictures mo. Shu Xiaocheng, huwag kang gumawa ng mapusok. Hindi ako ang mapusok dito. Alam mo na ang dapat mong gawin, Ikin. Shu Xiaocheng, pakawalan mo ang anak ko. Maaari mong kunin ang Ching Cheng pictures. Ikaw, Akala mo si Shu Xiaocheng? Bumalik na ang tunay niyang minamahal. Bakit hindi na lang sumama ka sa akin? Shen Yu, wala ka bang kaunting pagka-curious kung sino ang kasama niya ngayon? Mali ba ang pagdating ko? Ang mga sinabi ko kanina ay para lang umatras. Huwag mo nang isipin yon. nung nasa panganib ang buhay ko, kasama mo si Suliang Yu, di ba? Nag-aasawa hiwalay siya sa pinsan ko. Hindi siya stable ang emosyon. Kaya, Anong sakto? Bakit di na lang tayo maghiwalay? ganun na lang ba kababa ang pagpapahalaga mo sa pagsasama natin? Peke naman talaga ang pagsasama natin mula pa sa simula. Tama na. Magpahinga ka muna. Bisitahin kita bukas. Wag na. Dun ka na lang sa mahal mong si Suliang Yu. Ewa Shen, mag-usap tayo. Kung tungkol sa asawa ko, wag na. Tinutulungan ako ni Xiaocheng sa paghihiwalay namin. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal pa rin niya ako. Dati akong nobya niya. Ikaw, pangganti mo lang ako. Nakahawig ko, and skin, ang level mo, ay mas mababa pa sa masamang kapatid ko. Kung may lakas ka ng loob, bakit di mo subukang landiin si Xu Xiaocheng mismo? Ikaw. Ay. Ewa Shen, ang sakit. Lian Yu, ayos ka lang ba? Xiaocheng. Binubuntunan ako ng galit ni Eva Shen dahil sa nangyari kagabi. Ayaw niyang makinig sa mga paliwanag ko. Hanggang Shen Yu, anong ginawa mo? hindi ko siya sinaktan. Siya ang may pakana ng lahat. Shen Yu, nakita ko ang lahat. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong idamay ang isang inosenteng tao. Inosente siya. Bulag ka ba? Humihingi ka ng paumanhin kay Lian Yu. Huwag na lang natin pag-usapan. Bakit ako hihingi ng paumanhin sa bagay na hindi ko naman ginawa? Wag na. Pasyente si Ima Shen. Normal lang na emosyonal siya. Tulungan mo akong kumuha ng gamot. Dito ka lang at hintayin mong ako'y bumalik. Maghihintay ako. Panaginip mo yan. Nurse, kailangan kong mag-check out. Aalis na ako sa ospital. Bumalik ka na. Alam kong hindi ka makikinig. Dumating ka para sisihin ako. Ilang taon nang dinaranas ni Lian Yu ang pang-aabuso sa tahanan. Dumadaan siya sa diborsyo at buntis siya.
Mahirap na ang buhay niya. Hindi yan dahilan para guluhin niya ako. Hindi mo ba siya mapapatawad? Xiao Cheng, nandito na naman si Xuzerui. Kailangan mong pumunta rito. Papatayin niya ako. Sagipin mo siya. Kung sakaling mapatay siya, isisi nila sa akin. Yue, isara mo ang pinto. Babalik ako agad. Xiao Cheng, nandito ka na pala. Liang Yu, huwag kang matakot. May dala akong bodyguard para sa'yo. Ayoko ng bodyguard. Ikaw lang ang gusto ko. Liang Yu, maging mabait ka. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Liang Yu, Bakit? takot ako sa mikrobyo. Bumalik na siya. Kung may negosyo ka, kausapin mo siya. Huwag mo na akong istorbohin. Sige, di na ako magpapigil. Jishu. Ikaw at ang asawa ng pinsan mo, si Su Liangyu, ay magdamag na magkasama. Kumakalat na yung balitang yan. Wala ka bang dapat ipaliwanag? Sa pamilya namin, ang mga Shen. Malinis ang konsensya ko at ni Su Liang Yu. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Siyempre, hayaan mong iwan ka ni Shenyu. Magdiborsyo kayo agad. Impossible. Hindi ako magdidiborsyo. Kung ganoon, ilipat mo ang bribe price na $100 milyong sa account ko. Lalong imposible. Umalis na kayo. Ikaw. Bakit ayaw mong pumayag sa diborsyo? Hindi ako ganoon katanga. Para magdiborsyo dahil lang sa ganito. May sorpresa ako para sa'yo. Tingnan mo. Ang cute-cute naman ng tuta. Saan galing yan? Nabanggit mo sa social media mo na gusto mo ng aso. Binili ko ito lalo na para sa'yo. Huwag ka nang magalit, okay? Papatawarin na kita ngayon para sa tuta. Pero huwag mo nang ulitin. Okay. Ang cute talaga ng tuta. Tawagin natin siyang Tian-Tian. Sige, tiyan na nga. Xiao Cheng, natatakot kasi akong mag-isa kaya hinanap kita. Hindi ko inaasahang ginagamit mo pa rin ang lumang passcode. Xiao Cheng, kumuha ka ng tuta. Ang cute naman. Gusto ko rin ng tuta para hindi na ako matakot kapag mag-isa ako. Kung gusto mo, pwede mo itong kunin. Akin si Tian-Tian. Bakit ko ibibigay sa'yo? Kung gusto mo, bibili na lang ako ng bago para sa'yo. Lian Yue, kunin mo na siya. CJ, salamat sa pagbibigay mo sa kanya, Jia Shen. So, kung ano man ang gusto ni Su Liangyu, kailangan ko lang ibigay sa kanya? Gusto ka rin niya, kaya dapat makipagdiborsyo ako para mapakasalan mo siya. Huwag mong iparinig sa akin ang salitang diborsyo mula sa bibig mo. Alam pa ni Qin Liangyu ang security code ng bahay mo. Kung ganoon kayo kalapit, bakit hindi mo siya pakasalan? Ayaw sa kanya ng pamilya ko. Kaya pala, ako ang pinakasalan mo, para gamitin ako bilang panakip. Ngayon mo lang naunawaan. Gago ka. Hindi ito patas sa akin. Ikaw ang hindi patas sa akin, Shen Yu. Pinakasalan mo rin ako para gamitin ako, at ngayon, gusto mo na akong itapon. Hindi naman. Tama na. Tandaan mo ito. Ikaw lang ang may karapatang simulan ang usapang ito. Ako lang ang magdedesisyon kung kailan ito matatapos. Napaalis ka pagkatapos mag-away. Dahil kay Su Liangyu? Dapat mong sabihin sa kanya ang totoo ng mas maaga, o baka hiwalayan ka rin ni Shen Yu sa huli. Hindi kami maghihiwalay. Ikaw ang bahala sa kaso ko at ni Su Liangyu. Ano ba talaga ang binabalak mo? Malalaman mo rin mamaya. Nako, andito ka rin pala, binibining Shen. Ang ganda talaga ng pulseras na ito. Kung gusto mo, bilhin mo. Para sa akin, sakto lang naman. Ano na nangyari sa hulihang paa ni Tian-Tian? Ano nang ginawa mo sa kanya? Akin na si Tian-Tian ngayon. Wala kang pakialam sa ginagawa ko. Sinadya mo ito, Su Liangyu. Ginagawa mo ito para maghiganti sa akin. Paano mo nagawang saktan si Tian-Tian? Ibalik mo siya sa akin. Binibining Shen, ano nang ginagawa mo? Ano na namang kaguluhan to? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, bibilhan na lang kita ng bago? Su Liangyu, sinaktan niya si Tian-Tian. Hindi na nga maitaas ni Tian-Tian ang hulihang paa niya. Hindi totoo yan. Shen Yu, huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Baka nasugatan lang si Tian-Tian sa pagtakbo at pagtalon-talunan. Hayaan mo na. Sasang-ayunan mo rin naman siya. Mag-enjoy ka sa pamimili mo. Manager Shen, mukhang nasa mood ka pa ring mamili, ha? Ano nang ibig mong sabihin? Diborsyado na ang kapatid ko at si Su Liangyu. Si Ye Xingzhou ang humawak ng kaso. Wala ka bang pinag-aalala? Bakit ako mag-aalala? Wala na akong kinalaman sa mga gawain ni Qin Liangyu. Ang tapang mo namang magsalita. Kapag dumating ang araw na mapapaalis ka, hindi ako magdadalawang isip na ipahiram sa'yo ang aking balikat para umiyak. Namili at uminom pa.
Ang saya-saya naman ng inyong dalawa. Hindi ako namili. Business dinner lang. Pupunta ka ba? Sina Shen Yao at Suzurui, ex-husband ni Su Liangyu. Paano na pangasawa ni Shen Yao yon? Buntis si Shen Yao, kaya pupunta ka ba o hindi? Hindi. Ayos. E di isasama ko na lang si Liang Yu. E di hiwalayan mo na ako at magpakasal ka ulit kay Qin Liangyu. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko papayagan. Nabanggitin mo ulit ang salitang hiwalay. Bitawan mo ako. Kung magiging tunay na mag-asawa tayo, titigil ka na ba sa pagbanggit ng hiwalayan? Fu Xiaocheng, huwag kang magpakapal. Panoorin mo lang ako. Hintayin mong bumalik ako, magpapaliwanag ako sa'yo. Hello, attorney. Sa ganitong oras, hindi ba dapat nasa kasalan ka? May problema si Xiaocheng. Anong nangyari? May aksidente sa kasalan. Tinatanggalan ng bala si Xiaocheng. Bala, saang ospital? Papunta na ako. Doktor, kumusta na siya? Matagumpay na naalis ang bala, pero kung kailan siya gigising, nakadepende yan sa kalooban ng pasyente. Dapat handang-handa na ang mga kapamilya para sa pinakamasama. Ano? Sen Yui. Huwag kang mawala ng pag-asa ngayon. Alam ko. Kailangan ko siyang makita. Xiaocheng, ang lakas mo, malalampasan mo to. Magiging maayos ka, di ba? Noong bata pa ako, may isang batang lalaki akong iniligtas sa tabi ng kalsada. Mas malala ang sugat niya kaysa sa'yo ngayon. Nakaligtas naman siya. Kaya mo rin yan. Kailangan kong makita si Xiaocheng. Xiaocheng, umalis kayo. Kailangan kong makita si Xiaocheng. Xiaocheng. Tumahimik ka. Noong may problema si Xiaocheng, nasaan ka noon? Bakit ngayon ka lang sumipot? Nakakatakot kasi noon. Pero si Xiaocheng ang ama ng anak ko. Sa bandang huli, kailangan ko siyang dalhin para makita si Xiaocheng sa huling pagkakataon. Anong anak? Seguridad, ilabas na siya ngayon. Dalhin mo siya rito. Xiaocheng, dinala ko ang anak natin para makita ka. Gising ka. Sab mo, anak mo kay Xu Xiaocheng. Siyempre, alam kong kayo ni Xu Xiaocheng ay pakikipag-asawang kontrata lang. Mas mabuting umalis ka na agad. Xiaocheng, gising ka na, hindi mo pa nga nakikita ang pagdating ng anak natin sa mundo. Kaya pala, nagmamadali siyang tulungan kang makipaghiwalay. Sinusunod niya ang lahat ng gusto mo. Kung ganyan kalalim ang pagmamahal ninyo, ikaw na ang mag-alaga sa kanya. Ano, buntis ako. Hindi mo ba siya mahal? Kontratang asawa lang ako niya. Hindi ka tulong. Paalam. Shen Yu. Attorney Xiaocheng. Talaga bang hindi na siya gigising? Malamang hindi na. Xiaocheng, makakahanap ako ng doktor. Gagawin namin ang lahat para mailigtas si Xiaocheng. Hindi na kailangan. Dito ka na lang. At ikaw ang mag-alaga kay Xiaocheng. Ahitan mo siya. Punasan mo siya. Palitan mo ang urine bag niya. Ano? Ang tagal ko nang kumakatok. Ikaw lang mag-isa ang umiinom dito. Niloko ako. Maghihiwalay na kami. Ano naman ang masama kung uminom ako? Talagang maghihiwalay na kayo. Gago. Galing ito kay Xiaocheng. Ipinaghanda kanya nito ng maaga. Kasulatan sa paghihiwalay. Kung nagtitiwala ka sa akin, pirmahan mo ito. Nagtiwala ako sa iyo. Pipirmahan ko. Hay naku, umalis kayong lahat dito. Tapos na, pere. Pagkagising mo, dapat magpasalamat ka ng maayos sa akin. Mukhang, talagang ako ang pinupuntirya ng mga manloloko. Palagi na lang akong niloloko. Kaya kung kukunin ko ang pera niya at mag-shopping spree ako, wala namang problema yon, di ba? Ate, narinig ko, buntis na si Qin Liangyu at pumunta siya sa bahay mo. Paano ka pa nasa mood para mag-shopping? Ibig kong sabihin, ikaw, paulit-ulit kang niloloko. Naisip mo na ba na baka ikaw mismo ang may kasalanan? Dahil lang buntis ka, hayaan ko muna yung nangyari sa iyo at Kinyuan. Sa ngayon, umalis ka. Ate, tungkol kay Yuan, talagang hindi ko alam. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ay, ang tiyan ko. Hoy, bakit mo ako itinulak? Hindi ako. Ma'am, dalhin ko na po kayo sa ospital. Hindi, huwag mong sasabihin sa asawa ko. Naniniwala ako na hindi niya sinasadya yun. Sige, ma'am, pasok muna tayo sa loob.
Walang utang na loob. Kapatid mo si Yaw Yaw. Paano mo siya maitutulak sa hagdan? Muntik na siyang makunan. Kung may mangyari man, sa apo ko, hindi kita patatawarin. Hindi ko siya itinulak. Nagsisinungaling ka pa rin. Naiinggit ka lang. Kasi mas maganda ang napangasawa ni Yaw Yaw kaysa sayo. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin, at makita kung sino ka talaga? Talagang mangyayari rin yan, na magluloko sa'yo si Xu Xiaocheng. Kaiyahiya ka. Kahiyahiya ako sa'yo buong buhay ko. Huwag kang mag-alala. Maghihiwalay na kami ni Xu Xiaocheng. Lalayo ako, at hindi na kita mapapahiya pa. Hoy, anong ibig mong sabihin? Shen Yu, huminto ka dyan. Una, isauli mo sa akin, ang dowry na 100,000,000. Hoy, Tingting, pwede ba akong tumira sa'yo? Paalam. Xu Xiaocheng. Yu. Sobrang namiss kita. Ikaw pa, naglakbay ka pa ng 1 buong buwan, bago mo ako bisitahin. Tara, pasok ka. Namiss din kita. Yu, anong problema? Ikaw, hindi ka buntis, ano? Impossible. Huwag kang magbiro tungkol dyan. Nagkaroon ka na ba ng regla mo? Naglalakbay ako. Hindi ko napansin. Sa tingin ko, hindi pa dumadating. Maligayang bati, buntis ka. Doktor, posible bang nagkamali? 1 beses lang ako nakipagtalik kamakailan. Hindi pwedeng ganoon ka-coincidental. Walang pagkakamali, buntis ka nga. Yu, kumusta? Buntis ka nga. Tingting, hindi ko kayang panagutan ang batang ito. Hiwalay na tayo. Baka, nasa piling na ni Qin Liangyu, at nagpapamilya na. Ano na lang ang magiging kalagayan ng anak ko? Bakit hindi mo kayang panagutan? Kung nag-aalala ka, na ayaw ito ng ama, gusto ko. Wala naman akong balak magpakasal. Matagal ko nang gustong mag-ampon. Gusto mo talagang magkaroon ng anak? Gusto mo talaga. Sige, ipagbubuntis ko. Magtutulungan tayong magpalaki. Ayos yan. At sa susunod na buwan, ililipat na ako ng tuluyan sa ibang bansa. Pwede tayong mag-abroad ng magkasama. Hindi ba't matagal mo nang gustong mag-aral sa ibang bansa, magbagong buhay tayong magkasama? CJ, sasama ako sa'yo. Manager Shen, ito ang tirahan, na inayos ng kumpanya para sa iyo dito sa bansa. Siyuan pala ito. Hindi ko inakala na pagkatapos ng lahat, dito pa rin ako babalik. Ma, dito na ba tayo titira mula ngayon? Ilagay muna natin ang mga gamit natin. Tapos, dadalhin kita ni Mama para magmerienda. Okay. Okay. Shen Yu, bumalik ka. Nandito ako para sa trabaho. Aalis din ako sa ilang araw. Ito, anak mo ba ito? Baka naman. Hindi, anak ng matalik kong kaibigan. Ako ang ninang niya. Ah, ganun ba? Ang tagal nating hindi nagkita. Mag-dinner na lang tayo. Hindi na, salamat. May mga gagawin pa ako. Paalam. Bumalik si Shen Yu, at may kasama siyang bata. Gusto ko ang lobo. Sino ka? Ibigay mo ang lobo sa anak ko. Hindi. Ay, sos Mariose. Ang tagal-tagal nating hindi nagkita. Ang laki ng pinagbago mo, miskin. Shen Yu, nandito ka na pala. Anak mo ba ito? Anak mo pala yung kanina. Sinusubukang agawin ang lobo ng anak ko. Pasensya na, kakausapin ko ang anak ko. Gabi na, dapat na rin kaming umuwi. Magkasama nga talaga sila. Ikaw ang may kasalanan nito. Bakit hindi ka na lang naging lalaki? Bakit hindi mo mapasaya ang lola mo? Magdadahilan ka pa? Pasensya na ma, nagkamali ako. Tumigil ka, kung hindi dahil sa mana, sa ari-arian ni Xu Xiaocheng. Hindi kita ipinanganak. Tama na. Tumayo ka, sumama ka sa akin sa ospital, para bisitahin ang tatay mo. Doktor, nasaan yung pasyente kanina? Nandito lang siya kanina, huwag mong sabihin. Nagising siya. Paano nangyari yon? Pagbalik lang ni Shen Yu, nagising na siya. Tara na. Nanay, masama pakiramdam ko. Anak, may lagnat ka. Maghintay ka lang dito sa bahay, anak. Bibili lang ako ng gamot, okay? Okay. Ingat. Ayos ka lang ba? Ikaw pala, Xu Xiaocheng. Hindi ko kailangan ang tulong mo, para hindi magka-misunderstanding ang asawa mo. Kilala mo ako. Magkakilala ba tayo? At sino ba ang asawa ko? Nagbubulahan ka ba o umaarte? Pasensya na. 5 taon akong nasa koma at ngayon lang nagising. Ikaw ba ang asawa ko? Ikaw. Asawa mo ako. Asawa kita. Anak natin ito, 611. CJ.
Tatay, Suan-suan, nasaktan ka ba? Xiao Cheng, paano mo naiwasan ang sarili nating anak? Kahit na nawala ang memorya ko, narinig ko kay Yexing Zhao na hindi tayo ikinasal. Heto ang 5 milyong dolyar. Kunin mo siya at umalis ka. Xiao Cheng, kung hindi mo ako tatanggapin bilang asawa mo, sige. Pero iiwanan mo rin ang anak mo. Kung wala kang problema, gusto kong magpad na test. Ku Xiao Cheng, ang paghamak mo sa akin gamit ang pera ay isang bagay. Pero ngayon gusto mo pang siraan siksuan-suan? Nagkabulag-bulagan lang pala ako. Nag-antay ako sa iyo ng 5 taon kasama siksuan-suan ng walang saysay. Umalis na tayo. Ang galing ng pag-arte niyong dalawa, magkapareho talaga ng level. So, ano ang susunod? Ano ang plano mo? 5 taon na ang nakalipas. Panahon na para maninil sa kanila. Nagpapanggap akong may amnesia ngayon. Humanap ng pagkakataon para tulungan akong makilala ulit ang asawa at anak ko. Ako talaga ang bodyguard ng pag-ibig ninyong dalawa. Ano ng pagkakataon? Pwede bang makisalo sa mesa ninyo? CJ, Anak mo ba siya? hindi. Anak siya ng matalik kong kaibigan. Ako ang ninang niya. Hoy, bata. Ito, may maliit na regalo ako para sa'yo. Wow, ang ganda ng action figure na yan. Salamat! si Mami ay si Daddy. Tumahimik ka. Kung gusto mong magustuhan ka ng tatay mo, gawin mo lang ang sinasabi ko. Kailangan kong gumamit ng banyo. CJ, mag-ingat ka. Tatay, tinulak niya ako. Fuan-suan, paano ka napuno ng dugo? Shen Yu, paano mo dinidisiplina ang anak mo? Paano niya naisipang mang-api ng babae? Ma, hindi ko ginawa yon. Naniniwala ang nanay sa iyo. Xiao Cheng, ganyan na lang kalala ang sugat ng anak mo. Anong masasabi mo? Nasaktan ang anak mo ng ganito. Ano ang masasabi mo sa sarili mo? Hindi ko papayagang mag-sorry si Xing Xing. Ang paghihirap na ipinaranas mo sa akin noon, hindi ko hahayaang maranasan ulit iyon ni Xing Xing. Mali ang pagkakaintindi mo. Alam kong hindi gagawa ng ganyan si Xing Xing. Qin Liang Yu, may lakas ka ba ng loob na sumama sa akin para tingnan ang footage ng sisi? Para makita kung paano nagkaroon ng sugat sa ulo si Xuan-Xuan. Kung ano talaga ang nangyari. Anak ni Shen Yu ang may gawa. Xuan-Xuan, ikaw ang magsabi sa kanila. Qin Liang Yu, anak mo siya. Paano mo nagawa sa sarili mong anak? Papuntahin ko na ang nanay ko para sunduin si Xuan-Xuan. Hindi ka karapat dapat maging ina. Xiao Cheng, nakikiusap ako, wag mong kunin ang anak ko. Xiao Cheng, ngayong pagkakataon, hindi siya kumampi kay Qin Liang Yu. Pasensya na, naistorbo ko ang pagkain nyo. May magic show sa dulo, sasamahan kita. Hindi na, Ginoong Xu, dapat. Ang sarili mong anak ang dalhin mo. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Binibining Shen, Xing Xing. Ano ang nangyari kay Xing Xing? Dinala si Xing Xing sa kwarto 1503 ng isang taong kakaiba ang suot. Ibigay mo sa akin ang keycard. Bitawan mo ang anak ko. Pigilan niyo siya. Tatawag ako ng pulis. Anak, lumabas ka muna. Huwag kang tatawag ng pulis. Huwag. Qin Liang Yu. Ikaw pala. Ako nga. Kung hindi dahil sa anak mong bastardo, hindi ko kunin ni Xiao Cheng ang anak kong babae. Subukan mong ulitin yan. Ang anak mo ay walang amang. Qin Liang Yu, ang anak ko ang hangganan ko. Alam mo ba, papatayin kita rito ngayon din, at walang mag-aangkin sa bangkay mo. Hindi mo yan magagawa. Ako ang asawa ni Xu Xiao Cheng. Wala ka namang marriage certificate. Anong klaseng asawa yan? Si Yao Zhang, dalhin mo siya sa presinto. Bitawan niyo ako. Xiao Cheng, iligtas mo ako. Xiao Cheng, iligtas mo ako. Su Xiao Cheng, ang kapal ng mukha mo. Ibigay mo siya sa pulis, isakdal mo siya sa child abuse. Siguraduhin makuha niya ang pinakamataas na sentensya. Xiao Cheng, hindi mo yan magagawa sa akin. Su Xiao Cheng. Hindi mo siya ililigtas. Ang babae na yan, napakalupit. Dapat lang na makulong. Pwede ko bang makita si Xing Xing? Natakot si Xing Xing. Kakalagay lang namin ng gamot. Xing Xing, patingin naman kay tito ng sugat mo. Masakit. Pasensya na. Hindi mo kasalanan yon, Tito. Tito, bakit ako sinaktan ng masungit na babae? Ang sakit talaga. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang makakasakit sa'yo o sa nanay mo. Tito, naalala ko tuloy si Papa. Xing Xing, huwag kang ganyan. Pero ipagtatanggol ka ni tito, parang isang ama. Ang galing-galing mo, Tito. Ang mga bata talaga ang sasabi. Huwag mo sanang damdamin yon, Yixu. Kailangan ko pa ring dalhin si Xing Xing sa ospital. Hatid na kita. Su Xiao Cheng, totoo bang nagkaka-amnesia ka? Xing Xing, huwag kang gagalaw, anak.
Dito ka lang sa kama. Magbabayad lang ako, ha? Nandito na ako, huwag kang mag-alala. Tito Shu, gusto mo si Mama, di ba? Gusto mo bang itulak ko kayo? Ang kulit mo, ano ba ang plano mo? Ma, tingnan mo, si Tito Shu, ang swerte naman. Wait si Guang, sinadya mo to. Huwag mo namang pagalitan ang bata. Gusto lang niyang maraming kasama sa panonood ng pelikula. Oo nga, oo. Magsisimula na ang pelikula. Pasensya na talaga. Baka naman nagka-problema sa'yo, Siksing-sing. Sinusubukan tayong pagtagpuin ni Xing Xing. Kailangan niya ng isang ama. Ano ng problema? Ito kasi. Ito ang inumin ko. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong nakakahawang sakit. Pasensya na talaga. Bibilhan na lang kita ng bago. Ingat. Pasensya na. Ang dami kong naabala sa'yo ngayon. Walang abala. Masaya talaga akong kasama si Xing Xing. Parang pamilyar na pamilyar ang pakiramdam. Sa totoo lang, mas madalas ka sanang makasama ng anak mo. Wala akong nararamdaman para sa kanila. Para sa mag-ina na yon, mas wala pa sila sa isang estranghero para sa akin. Siguro dahil sa amnesia. Pero kapag nakikita kitang kasama si Xing Xing, ang pamilyar na pamilyar talaga ng pakiramdam. Yan Shen. Sigurado ka bang hindi tayo nagkita dati? Hindi. Gabi na. AXU, dapat na kayong umuwi. CJ. Ginang, Shen, may nahuling nagtaksil sa hotel. Nahuli sila. Dumating ng asawa at may kasamang tao para magkagulo. Kontrolin mo, wag hayaang lumaki ang gulo. Pupunta na ako dyan. Shu Zero, alam kong nandyan ka. Ang kapal ng mukha mong magtaksil. Sa matalik kong kaibigan, lumabas ka dyan ngayon din. Shen Yao, ikaw pala ang asawa. Hindi ito ang lugar para magkagulo. Umalis ka na kasama ng mga tao mo. Nandito ka na. Nandito ka para pagtawanan ako. Hindi ako aalis. Mga kasama, simulan nyo ng give-in ang mga pinto. Tigil! Kayong lahat, tigilan niyo yan. Shen Yao, kumalma ka. Ginang, Shen, may bisitang naghimatay. Epilepsy yan. May gamot po ba kayo, sir? Xiao Tsang, tumawag ka ng isa-isa 0, bilis. Sige. Sige lang, suntukin mo. Tigilan niyo iyan. Shen Yao, muntik nang may mamatay sa hotel. Iyay ang bawat bisita dito. Gaano ba kalaki ang pera ng pamilya Shen para sa mga kalokohan mo? Gusto mo pa bang ipagpatuloy ito? Ako. Ayoko nang mapahiya. Umalis ka na kasama ng mga tao mo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Binibini. Ikaw yung bisitang inatake kagabi. Oo. Bago lang ako rito at wala ang assistant ko. Kagabi, salamat at ikaw ang sumaklolo sa akin. Nais kitang ilibre ng pagkain. Bilang pasasalamat, ito ang calling card ko. Kapag libre ka na, tawagan mo ako. Ginoong Lu, narito po ba kayo para sa negosyo? Huwag mo nang ipagpatuloy. Ang dahilan kung bakit ako pumunta rito ay para kausapin si Xu Xiaocheng, pero hindi siya sumipot. At naka-off ang telepono niya. Ginoong Lu, magpahinga na po kayo. Sige. Itong babaeng ito. Bakit parang ang lapit-lapit ko sa kanya? Kumusta, abogado ye? Bakit hindi na makontak si Xu Xiaocheng? Shen Yu, kailangan mong pumunta rito at alagaan si Xiaocheng para sa akin. Sobrang abala ako rito. Ano nang nangyari sa kanya? Pumunta ka na lang rito. Lolo. Yu. Kailangan niya si Su Liangyu. Dapat hanapin mo siya. Seryoso ka bang hindi alam o nagkukunwari ka lang? Tinatawag ka niya, Yu. Pumanaw na ang lolo niya, malungkot siya. Lasing siya at nagkalagnat. Marami akong kasong kailangang asikasuhin dito. Ipagkakatiwala ko na lang ito sa'yo.
gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Huwag kang gumalaw. Nang magising ako, harap-harapan akong nakasalamuha sa mga panlilinlang at panlalansi sa pamilya Xu. Ang lolo kong pinakamamahal sa akin, pumanaw na. Ngayon, ikaw na lang yata ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Marami kang kaaway sa pamilya Xu. 5 taon akong nasa koma dahil sa kanila, pero hindi ko hahayaang saktan kanila. Ngayong gising ka na, aalis na ako. Aray, anong nangyayari? May lagnat ka pa, di ba? Baba ako't kukuha ng gamot para sa'yo. Hayaan mo siyang umalis. Sino ang nag-utos sa'yo? Kahit patayin mo ako, hindi ako magsasalita. Hindi ka takot mamatay. Paano naman ang pamilya mo? Sasabihin ko, si Shen Yao. Gusto niyang mamatay. Biglang nagbangkarote ang pamilya Shen. Ikaw ang may gawa nito. Hindi mo naman kailangang gawin ito para sa akin. Iniwan si Shen Yao ni Xuzerui. Nabaliw na siya ngayon. Paano kung ikaw naman ang puntiryahin niya? Nasa akin ang anak mo. 100 milyon ang ransom. Nakidnap ang anak mo. Si Shen Yao ito. Mukhang kinidnap ka rin niya para makakuha ng pera mula sa akin. Para makakuha ng pera mula sa akin. Sayang, nagkamali siya ng kalkula. Hindi mo ba siya ililigtas? Anak mo naman siya. Paano ka naging ganito kalupit? Kung ikaw at Siksing-sing ang nakidnap, ikaw at Siksing-sing, walang pag-aatubili kong ibabayad. Xu Xiaocheng, kailangan kitang makita. Iligtas mo ang anak ko. Pumunta ka. Siya ang ina ng anak mo. Sabay tayong pumunta. Xu Xiaocheng, ikinalungkong mo ako sa mental hospital. CJ, pero hindi mo ba kayang ipagtanggol ang sarili mong anak? Kanino ba talagang anak si Xuan Xuan? Su Liang Yu, akala mo ba tanga ako? Xuan Xuan. Anak mo si Xuan Xuan. Mukhang determinado ka na, nahayaan mong mamatay ang anak mo. Xu Xiaocheng. Xu Xiaocheng, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Xu Xiaocheng. Narinig mo ang lahat. Xu Lixuan, hindi siya ang anak mo. Anak siya ni Xu Zerui. Ang paglapit sa akin ni Su Liang Yu ay bahagi lang ng isang plano. Nagkunwari lang silang maghiwalay ni Xu Zerui. Ginamit nila ako at si Shen Yao. Gusto nila akong patayin sa kasalan 5 taon na ang nakalipas. Para mamana ni Xuan Xuan ang lahat ng pag-aari ko. Ganun ba? Huwag mo akong tingnan ng ganyang mga matang naawa. Tara na. Sabay tayong magsumbong sa pulis para mahuli si Shen Yao. Ikaw ba? Ang kapal ng mukha mong tumawag ng pulis para kay Yao Yao. Dinukot niya ako. Bakit hindi ako dapat tumawag ng pulis? Ikaw ay, kagaya lang ng walang kwentang ama mo. Kung alam ko lang na magiging ganito, dapat noon pa lang, sinakal na kita. Gago ka. Anak ko, sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Sino ka? Ikaw. Hindi ba't dapat patay ka na? Pasensya na at nabigo kita. Kayong dalawa, mag-ama, magkasabwat sa krimen. Sana pareho kayong mamatay ng nakakahiya. Ano ba ang pinag-uusapan ninyong lahat? Ngayon, gusto kong ipahayag sa harap ng lahat, si Shen Yu ay aking, ni Lu Yunye, tunay na anak, at ang tanging tagapagmana ng Lanxing Group. Ikaw ang CEO ng Lanxing. Akala ko ba wala ka ng pera, Lu Yunye? Ipaliwanag mo ito sa akin ngayon din. Mga gwardya, palabasin ninyo ang baliw na ito, sa lugar na ito. Kung ikaw nga talaga ang tatay ko, bakit ngayon ka lang nakahanap sa akin? Dahil noon pa sinabi sa akin ni Zai Ying, napatay ka na. Minamaliit niya ako dahil mahirap lang ako, at umalis ng walang palem, mula nang makilala kita noong huli. Parang may koneksyon tayo, matapos kong imbestigahan ang background mo, napagtanto kong ikaw ang aking, mahal na anak, Yuyo, hindi mo ako sinisisi, di ba? Siyempre, hindi. Hindi mo alam kung gaano, mula pa noong bata ako, gaano ko pinangarap ang pagmamahal ng isang ama. Pasensya na at ngayon lang ako dumating. Yuyo, sumama ka sa akin. Magkasama tayong manirahan sa Amerika. Kailangan kong pag-isipan ito. Ano? May taong hindi mo kayang iwan? Anong ginagawa mo dito? Umuulan sa labas, ni Payong, wala kang dala. Huwag kang umalis. Pakiusap, huwag kang pumunta sa Amerika. May mga kamag-anak at kaibigan ako sa States. Nandoon din ang punong tanggapan ng kumpanya ko. Wala akong anuman dito. Nandito ako. Pakiusap, huwag kang umalis. Ako. Pag-iisipan ko. Tito Shu, ang galing mo. Wake si Guang. Shenzin. Sige, hindi mo iniligtas si Yao Yao. At ngayon, gusto mo pang maghiwalay. Ikaw, gago ka.
Ang relasyon mo kay Lu Yunye ay nasa balita na. Ginago mo ako. Maghihiwalay tayo. Hindi ako papayag. Sige, patayin mo ako kung kaya mo. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Ji-Shen, kung patuloy mo siyang bugbugin, mamamatay siya. Dalhin mo siya sa ospital. Huwag mo siyang pababayaan mamatay. Tungkol sa pagpunta sa Amerika, nagdesisyon ka na ba? Hello. Ano? Anong nangyari? Patay na si Xiying. Binugbog ng malala ni Shenxin. Namatay siya sa daan papunta sa ospital. Patay na? Buti nga. Ganoon ang lalaking pinili niya. Dad, okay ka lang ba? Naghahanda ako ng party para sa pag-uwi mo. Ang libing niya, hindi ako pupunta. Ang paraan ng pagmamaltrato niya sa'yo, hindi ko siya patatawarin kahit kailan. Mula ngayon, ako na lang ang magmamahal sa'yo. Kumusta? Ako si Mike yan. Ikaw siguro si Shen Yu. Narinig kong ikaw, ang tagapagmana ng Blue Star Group. Maaari ba kitang imbitahin sumayaw? Gusto ng tatay mo na ipagtagpo tayo. Nag-aalala lang siya ng sobra. Ganoon naman talaga ang mga magulang. At si MS, Shen ay talagang bata at maganda. Xu Xiaocheng, Nakikita kitang kasama ang ibang lalaki. Naiinggit ako. lumayo ka sa akin. Ang paraan ng pamumula mo ngayon, ang cute. Ang cute talaga. Gusto kitang kainin. Ayos ka lang ba? Tara na. Ano nang ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, naagaw na ni Mike yan. Shen Yu. Sa akin ka. Xu Xiaocheng, ikaw. Bitawan mo ang anak ko. Dad, Jishu. Hindi ko naalala na inimbitahan kita ngayong gabi. Umalis ka. Ngayon din. Pupunta na lang ako bukas. Lahat, umatras kayo, o sasaksakin ko siya. Shen Yao, ilapag mo ang kutsilyo. Sabihin mo sa akin ang gusto mo. Ano ang gusto ko? Gusto kong mamatay si Shen Yu. Siya at si Lu Yunye, ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko. Xu Xiaocheng, hindi ba't mahal mo si Shen Yu? Maaaring, panoorin mong patayin ko si Shen Yu. Oh, ikaw ang mamatay bilang kapalit niya. Xiaocheng, huwag. Huwag kang matakot, Yuyu. Nangako ako na hindi ko hahayaang may manakit sa'yo muli. Mamatay ka. Ikaw ang nagtulak sa pamilya namin. Sa sulok, mamatay ka. Xiaocheng. Xiaocheng. Dad, tumawag ng ambulansya, bilis. Walang saysay ang tumawag ng ambulansya. May dugo ko ang kutsilyo. May AIDS ako. Patay na si Xu Xiaocheng. Tang asterisk A. Ipinilit niyang mamatay para sa'yo. Salamat sa Diyos, hindi ikaw. Ang tatay mo ang pumatay kay Xiying. Bakit ako ang dapat sisihin? Noong bata pa ako, wala lang ginawa si Xiying kundi ako nang bugbugin at murahin. Pero ikaw ang prinsesang minamahal ng mga magulang mo. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Nag-asawa ka ng maling lalaki at naisahan ka. Kung matapang ka talaga, patayin mo si Xu Zirui. Bakit ako ang pinuntirya mo? Bakit sinaktan mo si Xu Xiaocheng? Ako ang may kasalanan nito. Wala na akong malapitan. Sige, tawagan mo ang pulis. Wala akong dugo sa kutsilyo. Nagsinungaling ako sa'yo, pero kahit na ganon, hindi ka palalampasin ni Xu Zero. Doktor, ang pasyente. Kumusta na ang pasyente? Ang pasyente, siya. Hi. Xiaocheng, hindi ka pwedeng mamatay. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, siksing-sing ang anak mo. Yuyu. Totoo ba ang sinasabi mo? Xiaocheng, ikaw, hindi ka patay? Binibini, hindi pa ako tapos magsalita. Bigla ka na lang dumating. Sino ang tinatawag mong ama ni Xingxing? Si Xu Xiaocheng. Gagaw talaga yun. Yuyo. Ano ang balak mong gawin ngayon? Ayon kay Xiaocheng, gusto niyang makita si Xingxing. Pero nag-aalangan pa rin ako. Natatakot ako na kapag naalala na niya ang lahat, babalik siya sa pagiging si Xu Xiaocheng na laging kumakampi kay Su Liangyu. Nandito na ang tatay mo ngayon. Wala nang makakaapi sa'yo. Igalang ko man ang desisyon mo. Pero malapit ka nang pamunuan ng kumpanya ko. Mag-resign ka muna sa hotel. Yuyo, tulong. 2 milyon ang utang ni Jan Yuan sa sugal. Kapatid lang ni Jan Heng yun. Hindi mo pwedeng hayaan siyang mamatay.
Guardia. Tao. Shen Yu. Ngayong mayaman ka na, akala mo matapang ka na. Isasakdal kita, narinig mo. May sasabihin ako sa'yo. Ikaw at si Xu Xiaocheng, ang pumatay kay Junheng. Napakasama mong babae. Ikaw ang umaapi sa anak ko noon. Paano ba talaga namatay ang anak mo? Akala mo walang nakakaalam? Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Isang lumpo si Zhao Zhenheng. Paano siya makakatalo ng mag-isa? Malinaw na ikaw ang may gawa para makakuha ng bayad pinsala sa ospital. Ikaw ang nagtulak sa sarili mong anak mula sa bubungan. Kasinungalingan yan. Wala kang ebidensya. Ikaw, maghintay ka lang. Tay, sila ba talaga ang pumatay kay Zhao Jian? Hinala lang yan noon. Pero ngayon, mukhang tama ang hinala natin. Lumabas ka o babasagin ko ang kotse mo. Sino ka? Pera ba ang gusto mo? Mabibigay ko sa iyo. Ako ang magwawakas sa'yo. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanungin mo ang hari ng impyerno. Zhao Jianyuan. Ang pamilya Zhao, sawa na ako sa inyo. Tigil. Huwag mong saktan ang anak ko. Sasabihin ko. Sasabihin ko. Sa totoo lang, wala akong alam. May natanggap lang akong mensahe. Sinasabing kung madudukot ko si Shen Yu, maipagbabanta ko kayo at ang kanyang ama, para makakuha ng 2 milyon para mabayaran ang sugal na utang ni Jian Yuan. Siguro si Xuzuri ito, kamakailan lang, nakikipagkumpetensya siya sa Blue Star Group. Ang pagdukot sa kanya ay makakahadlang sa akin, at makapagbabanta sa kanyang ama. Nasabi ko na ang lahat sa iyo. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ng anak ko. CJ, mabulok siya sa bilangguan. 911. May tangkang pagpatay dito. Walang kwenta. Ni babae nga, hindi mo ma-handle? Boss, may problema sa mga produkto natin. Ngayon, humihingi ng kompensasyon ang mga investor. Pero kami, wala na kaming pera. Lumabas ka. Yang. Kailangan mo talagang tulungan ang kapatid mo ngayon. 50 milyon lang. Walang pera. Hindi ATM mo ang Huangting. Binalaan na kita dati. Huwag kang makikipag-away kay Xu Xiaocheng. Nakuha mo na nga sa kanya si Qin Liangyu noon. Ngayon, si Shen Yu naman ang gusto mo? Hindi kita kayang iligtas. Kapatid mo ako. Huling beses na ito, okay? Huling beses na. 30 milyon. Isinara na ang Huangting. Dinakip si Xuziyang para imbestigahan. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Ninakaw ni Xuziyang ang pondo ng kumpanya. Si Xuzuri naman ang susunod. Hindi ka ba masaya? Nag-aalala ka ba na baka magwala sila at saktan ka? Hindi mo naman kailangang gawin ang lahat ng ito para sa akin. Hindi lang para sa'yo. Simula noong bata pa ako, gusto na akong patalsikin ng mga tiyo, at pinsan kong iyon, hindi sila kumilos noon, dahil iniisip pa nila si Lolo. Ngayon, wala na rin si Lolo. Siguro ay, marami ka ring pinagdaanan noong lumalaki ka. Kaya, maawa ka sa akin. At makipagbuo ng pamilya sa akin. Ano? Kaya, iyan ay pwedeng ituring na panliligaw. Sumagot ka ba ng oo? Hindi. Sabi ko, iisipin ko pa ng 1 linggo. May anak na kayong dalawa. Kailangan ni Xingxing ng tatay. Ang pagbabalikan ang tamang desisyon. Tingnan natin. Kinakabahan ako. Baka hindi agad tanggapin ni Xingxing. Kakakauwi mo lang sa bansa. Bakit hindi ka muna tumira sa bahay ko? Baka may makilala akong special. Malapit nang matapos ang klase ni Xingxing. Sunduin mo na siya. CJ, huwag kang magpapaloko. Sing-sing. Ano nang nangyari? May nambuli ba sa'yo? Walang nambuli sa akin. Sing-sing, sinapok ka ba ng kaklase mo? Sabi ni Freddy, wala daw akong tatay. Para sa parent-child event sa susunod na linggo, wala nang ibang bata ang gustong sumali sa grupo ko. Huwag kang umiyak, Sing-sing. Pwede na akong maging tatay mo mula ngayon. Para sa parent-child event, sasama ako sa'yo, okay? Okay. Pinky promise. May mga bagong lutong natutunan ako. Ikaw at si Mama, kumain na lang kayo sa bahay ko, okay? Okay, mapunta tayo sa bahay ni Choshu. Punta tayo sa bahay ni tatay para kumain. CJ, tara na. Siguro, kailangan nga talaga ni Sing-sing ng tatay. Maupo ka, magluluto na ako. Kakakumpirma ko lang sa kumpanya ng tatay ko. May trabaho pa akong kailangang tapusin. Pwede bang gamitin ang computer mo? CJ. Heto, uminom ka muna ng juice. Pasensya. Masakit, di ba? Okay lang.
Namumula ka. Yu. Gusto mo rin ako, di ba? Huwag kang mag-akala. May gusto pa akong pag-usapan sa'yo. Ano to? Ikaw yan no ng bata ka. Hindi mo ba ito nakikilala? Siyempre, alam kong ako yan. Ang ibig kong sabihin, saan mo nakuha ang litratong ito? Matagal mo na akong kilala. Hindi mo naaalala ang unang pagkikita natin. Naaalala ko. Sa Huangting. Tama. Hindi tayo magkakilala bago noon. Nagkataon lang na kinunan ko ng litrato. Ang pangit naman. Di kuhanan na lang tayo ng bago. Gusto ko rin magpa-picture. CJ, umupo ka sa pagitan ni Mama at Papa. Sabay tayong kukuha. Ma, ipapadala ko yung picture para ipakita sa mga kaklase ko. May tatay na rin ako. Xiaoqing. Pakasal na tayo. Kailangan din niksingsing ng tatay. CJ, Pero, bago tayo magpakasal ulit, pwedeng itago muna natin sa tatay ko. bakit? Nakakahiya ba ako ng ganito? Hindi. Masama ang pakiramdam ng tatay ko. Natatakot ako baka ma-stress siya. Sige na nga, pero hindi ka pwedeng pumayat sa kahit anong pamimilit niyang mag-date. Bukas, lilipat ka sa akin. Eldenet. Pero, uwi si Waiting. Kaya siksing-sing. Kailangan tumira muna sa kanya. Muntik ko nang makalimutan. Ang apelyido ng anak ko, kailangang ibalik. Bakit pa siya mag-apelyidong Wei? Alainan. Kasi, hindi naman ako ang masusunod. Gago siya. Gusto pa niyang gamitin ang apelyido ng anak ko. Sabihin mo sa kanya, hindi pwede. Wow, ang bilis mo namang magbago ng isip. Sino ba yung nagpupush sa akin dati na magbalikan? Nagsisisi ako. Well, paano kung pwede naman tayong bumalik na lang sa States at magtiis? Hindi pwede yun. Kakakita ko lang ng tunay na pag-ibig. Plano kong manatili muna dito sa bansa para mag-enjoy. Oh, nandito na ang tunay na pag-ibig ko para sunduin ako. Kain na po kayo. Kumpirmado na, si Xu Ziyang, mas matalino siya kaysa sa kapatid niya. Handa siya at nakahanap ng isang tao na isasakripisyo. Kaya may masamang hangarin talaga siya sa paglapit kay Tingting. Paghihiganti yan. Kung nag-aalala ka, mag-iisip ako ng paraan para paghiwalayin sila. Ay naku, buntis daw si Tingting. Hindi, kailangan kong sabihin kay Tingting ang totoo. Kung direkta mong sasabihin sa kanya, tiyak na hindi niya matatanggap yan. Una, subukan mo muna ang tubig sa kanya. Tingnan mo kung tunay ang nararamdaman niya para kay Xu Ziyang. Kung hindi yun gumana, ako na ang bahala. CJ. Tingting. Anong plano mo? Mahal ko siya, at ipagpapatuloy ko ang pagbubuntis. Hindi ka nga sigurado. Kung talagang mahal ka niya, paano kung nagsisinungaling lang siya sa'yo? Hindi pa siya nagsinungaling sa akin. Alam kong boss mo siya sa Huangting, at may issue ka sa kanya. Pero pwede bang tumigil ka na, sa pagiging mapagmataas? Paano mo naman nasabi na hindi siya tapat sa akin? Ano pa ang sinabi niya sa'yo? Tama na, Yuyo. Ito ay pagitan naming dalawa. Ako na ang haharap sa kanya para malaman ang totoo. Sige. Tingting. Hello. Xiaoqing, anong meron? Kanina lang, nahuli sa kama si Xu Ziyang ni Waiting. Ikaw ang may pakana? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sige na. Hahanapin ko si Tingting. Tingting, bakit ngayon ka lang sumagot? Tingting, anong ginagawa mo? Shen Yu, nag-e-enjoy ka ba sa paggulo sa akin? Tingting, nakausap ka ba ni Xu Ziyang? Hindi lang boss mo si Xu Ziyang. Nanligaw din siya sa'yo. Kaya sinadya mong isenaryo ang buong cheating na to. Para lang mapilitan akong makipaghiwalay sa kanya. Tingting, saan mo nakuha ang litratong to? Tingting, hayaan mong magpaliwanag ako. Shen Yu, sobrang nadidismaya ako sa'yo. Umalis ka na lang. Ayokong makarinig pa ng salita mula sa'yo. Hello. Sino to? Huwag mong saktan ang kaibigan ko. Si Waiting ang babaeng pinakamamahal ko. Siyempre hindi ko sasaktan siya. Xu Ziyang. Pakawalan mo si Tingting.
Pwedeng pakawalan ko siya. Ikaw ang pumalit sa kanya. Tandaan, mag-isa ka lang. Walang pulis. Kung hindi, mamamatay ang kaibigan mo kasama ang dinadalang anak niya. CJ, ipadala mo sa akin ang address. Nasaan si Waiting? Pakawalan mo siya, Wala rito si Waiting. dahil hindi mo tinutupad ang usapan. Bitawan mo. Bitawan mo. Kailangan bang magpakasakit ako para sumunod ka? Ang ganda-ganda mo pala. Sabi mo si Xu Xiaocheng. Paano kung malaman niya na nasa akin ang babaeng mahal niya? Ano sa palagay mo ang gagawin niya? Hindi ako ang mahal niya, si Su Liangyu. Ganoon ba? Titingnan natin yan. Xu Xiaocheng, nasa akin ang babaeng mahal mo. Huwag mo siyang galawin. Ano ang gusto mo? Gusto ko ang buong Chen Yuan group mo. Xiaocheng, wag. Ang sweet naman. Sa loob ng 1 linggo, isuko mo sa akin ng Chen Yuan group. Kung hindi, dadalhin ko siya sa isang lugar na hindi mo mahahanap. Gapyusan mo siya. Dalhin mo siya. Paliparan. Su Ziyang, saan mo ako dadalhin? Sa ibang bansa. Su Ziyang, sumasakit ang tiyan ko. Kailangan kong gumamit ng banyo. Huwag kang maglalaro. Nasa akin pa rin si Waiting. Miss, ayos ka lang ba? Tatawag ba ako ng ambulansya para sa'yo? Pumunta ka sa CR, bilasan mo. May naghihintay sa'yo. Shenyu, bumalik ka rito. Okay na ngayon. Nandito na ako. Tingting. Nasa kanila pa rin si Tingting. Huwag kang mag-alala. Nasa amin na siya, ligtas at maayos. Tungkol kay Xuziang, tinawagan ko na ang pulis. Kailangan kong bumalik at tingnan si Tingting. CJ, ipapasundo kita ng driver. Ngayon, ako mismo ang maghahatid pabalik kay Xuziang. Mabuti. Xu Xiaocheng, ay patawad mo ang buhay ko. Mayroon akong ebidensya laban sa kuya ko. Ibibigay ko lahat sa'yo. Hindi kailangan. Isang bagay lang ang gusto kong itanong sa'yo. Ang pagkamatay ni Lolo, si Xuzeri ba ang nasa likod noon? Hindi ako magsasalita. Magsasalita ako. Siya ang naglason sa kanya. Dahil nalaman ni Lolo na 5 taon na ang nakalipas siya ang nagpapatay sa'yo. At ipagtatakwil siya. Kaya nilason niya ito. Salamat sa pakikipagtulungan. Tapos na si Xuzerui, tungkol naman sa mga ginawa mo, hindi bababa sa 10 taon ang haharapin mo. Dalhin niyo siya. Xu Xiaocheng, gago ka. Sabi mo pakakawalan mo ako, gago ka? Tingting, ayos ka lang ba? Sumama ka sa akin sa presinto para i-withdraw ang reklamo. Hindi ako dukutin ni Xu Ziyang. Waiting, nawawala na ba sa isip mo? Pinsan ni Xu Xiaocheng si Xu Ziyang. Kasama ka lang niya para maghiganti. Alam ko na ang lahat, pero ibang-iba si Ziyang sa kanila. Wala siyang ginawang masama. Ikaw naman, ikaw at si Xu Xiaocheng ang nagplano para magmukha siyang nandaya. At ngayon, pinapalo mo siya, at ikinulong. Wala ka bang konsensya? Wala siyang ginawang masama. Waiting, alam mo ba, muntik na niya akong dukutin at dalhin sa ibang bansa ngayong araw. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Siya ang ama ng anak ko. Kailangan ko siyang iligtas. Sumama ka sa akin. Hindi ako sasama. Waiting, ayos ka lang ba? Ang sanggol. Sagipin ang anak ko. Tatawag ako ng 911 ngayon din. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Yuyo? Natatakot siyang harapin ka. Narito ako para ipakilala sa'yo ang ilang tao. Sige, makilala natin sila. Hindi naman ako takot sa'yo. Sabihin mo sa kanya, tungkol sa nangyari sa bar noon. Binibini, nung gabing iyon sa bar, hindi ka lasing, nilagyan ko ng droga ang inumin mo. Si Xu Ziyang ang nag-utos sa akin. Ilang araw na niyang binabantayan ang bar. At kahapon, si Xuziang din yon. Ginamit ka niya para takutin si Binibining Shen. Para pilitin siyang magpalit ng pwesto sa'yo. Imposible yan, Xu Xiaocheng. Binayaran mo siguro siya. Hindi ako naniniwala. Hindi mo kailangang maniwala sa akin. Pero si Shen Yu, sa palagay mo, sasaktan ka ba niya? Tama, hindi kailanman sasaktan ako ni Yuyo. Hindi ko inakala. Mula pa sa simula, plano lang pala niya ang lahat. Ginoong Xu, handa akong tumstigo sa korte. Para siguraduhing magbayad si Xu Ziyang sa lahat ng kanyang kasalanan. Para hindi na siya makabangon. CJ, pero dahil sa'yo, si Yuyu, gising ng gising sa gabi dahil sa pagkonsensya. Magsusorry ka kay Yuyo. Talagang may utang na loob ka sa akin. Maaari kitang bigyan ng pagkakataong bumawi. Paano? Ibalik mo ang apelyido ng anak ko. Xu Xiaocheng, panaginip lang yan.
Ting-ting, aalis ka na talaga? Ngayong naipakulong ko na si Zuziyang, makakahinga na ako ng maluwag. Mamahinga ka, madalas akong uuwi para bisitahin si Xingxing. At, sabihin mo kay Zhu Xiaocheng, na tumigil na sa pagpapalit ng apelyido ni Xingxing. Kakausapin ko siya. Sige, paalam. Xiaocheng. Xiaocheng. Anong ginagawa mo? Yuyu, hayaan mong magpaliwanag ako. Wala namang dapat ipaliwanag. Lasing si Xiaocheng at ayaw ako bitawan. Kaya, nagkatuluyan kami. Tumigil ka. Xiaocheng, nakipagtalik ka sa akin tapos ngayon ayaw mo pang aminin? Kahit nalasing ako, alam kong eksakto ang nangyari. Tama na, Su Xiaocheng. Isang tanong lang ang gusto ko sa iyo. Ikaw ba ang nagpalabas sa kanya, sa mental hospital? Ginawa ko iyon para makuha niya si Xuixuan. Para tayo ay makapagsimula ng bagong buhay. Su Xiaocheng. Nakipagtalik ka sa kanya at gusto mo pang makipagsimula ulit sa akin. Panaginip lang yan. Xiaocheng, ayaw mo na ba talaga sa akin? Ako ang nagligtas sa iyo sa pabrika noon. Ganito ba ang trato mo sa taong nagligtas sa buhay mo? Mahigit 1 dekada kang nagkunwari. Hindi ka ba napapagod? Ano ang ibig mong sabihin? Mula nang imulat ko ang aking mga mata, alam kong hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Alam mo palang hindi ako ang nagligtas sa iyo. Bakit hindi mo ako inilantad sa lahat ng mga taong iyon? Ginamit kita para lokohin si Xuserui. Akala ng taang iyon ay in love ako sa'yo. Ginawa niya ang lahat para kunin ka sa akin. Nagbanta pa ng diborsyo. Kawawa naman. Kaya ginamit lang pala ako ninyong magkapatid. Sa lahat ng mga taong ito. Ikaw ang may masamang intensyon mula sa simula. Xiaocheng, nagkamali ako. Si Xuzerui ang nag-utos sa akin na magsinungaling sa iyo. Nakikiusap ako, wag mo akong iwan. Lumabas ka. Xu Xiaocheng, nahuli ka sa kama kasama ng ibang babae, at may lakas ka pa ng loob na gambling ng anak ko? Sa pagitan ko at ni Sulayang Yu, wala talagang nangyari. Pangako ko. Nangako ka na noon. Makakapangako ka pa ba ulit? 3 taon na ang nakalipas para sa babaeng ito na tinalikuran mo si Yuio. Hindi ko talaga pwedeng hayaan na saktan mo ulit siya. At saka, nasa Amerika na ako. At nakapag-ayos na ako ng kasal para kay Yuio. Tatay, anong kasal? Ang aking ampon na si Luchen, sa mukha man o sa kakayahan, ay hindi pa pahuli sa kanya. Nakapag-book na ako ng flight natin para sa day after tomorrow. Sabay tayong babalik sa States. Yu, huwag mo akong iwan. Pangako ko, si Sulayang Yu ay hindi na magiging parte ng buhay natin. Xiaocheng, Ginoong Lu, nakikiusap ako sa inyo at sa anak ninyo. Maging maawain po kayo. Ibalik ninyo po sa akin si Xiaocheng. Nakikiusap po ako na iligtas ninyo ang anak ko. Nakikiusap po ako. Xu Xiaocheng, ito ba ang pangako mo? Umalis ka na kasama ng babaeng baliw mo. Ibalik mo sa akin si Xiaocheng. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Iligtas mo ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Qinlayang Yu, nandito ka para mamatay. Kung gusto mo, patayin mo ako. Pero nakikiusap ako. Iligtas mo ang anak natin. Sabi ng doktor, may leukemia siya. Hindi ko siya anak. Hindi ko siya maililigtas. May pag-asa pa siyang maligtas. Sabi ng doktor, ang anak ni Shen Yu at Sixwansuan ay magpinsan. Kung mag-match sila, edi, isakripisyo ang anak ko para iligtas ang anak mo. Panaginip lang yan. Shen Yu, nakikiusap ako sa'yo. Kung hindi lahat kami nabigo sa paghahanap ng match, hindi sana ako lalapit sa'yo. Nakikiusap ako, Shen Yu. Nakikiusap ako. Huwag mong isipin na hahawakan mo ang anak ko. Mga gwardya, palayasin niyo ang babaeng ito. Yu, huwag mo akong iwan. Sinabi ko na sa'yo noon pang 5 taon, hindi ako magiging kapalit. Tumabi ka, kailangan kong sunduin si Xingxing. Yu, hindi ka naging kapalit kailanman. Xingxing. Xiaocheng. Nadala na si Xingxing. Papunta na ako, huwag kang magpanik. Doktor, pagsabayin ang compatibility test sa kanya. Ngayon din, kung magkatugma, operahan agad ang anak kong babae. Kaninong anak ito? Hindi ito magdudulot ng problema, di ba? Kinuha sa isang orphanage. Kunin niyo na lang ang iba pang organ na gusto niyo sa kanya. Mabuti, sisiguraduhin kong magiging matagumpay ang operasyon ng anak mong babae. Xingxing, Suliang Yu, nasaan ang anak ko?
Pinagpupiraso na ang anak mo ngayon. Buksan ang pinto. Buksan mo ang pintong ito. Sing-sing. Gibain mo. Sing-sing. Ayos ka lang ba, Sing-sing? Na-late si mommy. Kukunin namin si Sing. Tumawag ka ng pulis ngayon din. Isara mo na itong madilim na pasilidad. Hindi ka aalis? Hindi pa tapos ang pagtutugma. Ang anak mo, ang tanging pag-asa ng anak kong babae. Hindi ka pwedeng umalis? Mahalaga ang buhay ng anak mo. Pero ang buhay ng anak ko, hindi. Umalis ka sa harap ko. Hindi ka talaga aalis? O papatayin ko ang sarili ko rito, ngayon din. Kung ganoon, magmadali ka at mamatay ka na. Para hindi na ako mahirapan pang ipabalik ka sa mental hospital. Ayokong bumalik sa mental hospital. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, wag mo akong ipabalik sa mental hospital. Ayokong bumalik sa mental hospital. Kalimutan mo na. Hayaan mo siyang mag-isa na lang. Umalis na tayo. CJ. Pasensya na. Pasensya na, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Nananaginip si Sing-sing. Naglagay ako ng pampakalmang insenso para sa kanya. Saka lang siya nakatulog. Ngayong pagkakataon, sobrang natakot talaga siya. Pasensya na, dahil sa akin, ikaw at si Sing ay walang dahilang nagdusa ng husto. Innocent rin 661. Dapat kang makipag-ugnayan agad sa ospital para sa kanya. Humanap ng tumutugmang donor. Kahina-hinala ang sakit ni Xuan. Ako na ang bahala. Engel Shen, narinig naming nakialam ka sa relasyon ni na Su Liangyu at ng si Inang Chenyuan, si Emerksu Xiaochen, at na, sinulsulan mo si Emerksu na pabayaan ang anak niyang may leukemia. Totoo ba yon? At saka, ang batang ito ba, ay talagang anak mo kay Emerksu? Sino sa inyong dalawa ang talagang kabit? Hindi ako ang kabit. Umalis kayo sa harap ko. Shen Yu, nakikiusap ako, iligtas mo ang anak ko. Hindi na kita kakalabanin para kay Xiaocheng. Pero buhay ng anak ko ang nakataya. Dalhin mo lang ang anak mo para magpates kung tugma, pakiusap. Tama, Inma Shen. Ikaw mismo ay isang ina. Paano ka naging ganoon kalupit? Hindi naman nakamamatay ang pagdodonate ng bone marrow. Masyado ka lang talagang makasarili. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Huwag mong saktan ang mga inosenteng tao, lalo na ang mga bata. Tamang-tama. Iiksu, nandito ka na pala. Narinig ko na para kay Shen Yu, ipagwawalang bahala mo pa ang buhay ng sarili mong anak. Totoo ba yon? Sa totoo lang, may ipapaalam ako. May anak akong lalaki lang. Wala akong anak na babae. 612 ay anak ni na Su Liangyu, at Su Zerui, wala siyang kinalaman sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Pero 612, sa huli, 5 taon kang tinawag na tatay. Kailangan ko lang ng match mula sa anak mo. Bakit ayaw mong pumayag? Sigurado ka bang may leukemia 611? Matagal lang siyang inabuso mo, kulang sa nutrisyon, yon lang. Impossible. Doktor mismo ang nagsabi sa akin. May leukemia 612. Ang doktor na yon ay tauhan ni Su Zerui. Ito ang huling galaw niya. Gagamitin ka para patayin ang anak ko, at pipigain ang huling halaga sa'yo. Paano nangyari yon? Paano niya nagawang maging ganito kalupit sa akin? Wala ka ring pinagkaiba. Pinagmamalupitan mo pa nga ang sarili mong anak. Hindi ka karapat-dapat maging ina. Shen Yu, sino ka ba? Ano ba nang meron sa'yo? Gaya-gaya ka lang sa akin. Isa ka lang kapalit. May isa pa akong ianunsyo. Si Shen Yu ang ina ng anak ko. Siya rin ang tanging, tunay na pag-ibig at asawa ko. Kami ay ikinasal. 5 taon na ang nakalipas. Tunay na pag-ibig. Hindi ba't kayong dalawa ay dumiborsyo 5 taon na ang nakalipas? Hindi kailanman nagdiborsyo sina Shen Yu at ako, at hindi siya kailanman naging kapalit. Kaya siya pala ang nasa likod nito. Naglagda kami ng divorce papers. 5 taon na ang nakalipas. Ang nilagdaan mo ay hindi kasunduan sa diborsyo. Ito ay dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ano? 5 taon na ang nakalipas, si Su Zerui ay nakaabang sa amin. Kaya inilipat ko ang lahat ng aking ari-arian na nakapangalan sa akin sayo. Kasama ang 51% ng mga shares ng Chenyuan Group. Ngayon, ang buong Chenyuan Group ay sayo na. Su Xiaocheng, hindi ka nagbibiro, di ba? Hindi ako nagbibiro. Kung hindi ka naniniwala, umuwi tayo. Ipapakita ko sa iyo ang mga dokumento. Ginoong Su, binibining Shen. Hindi ko inakala na ang sumira ng loob ko noon at nagpauwi sa akin ay isang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Pasensya na, dapat naging tapat ako sa'yo, at sinabi ko ang mga plano ko. Pero masyado akong mayabang noon. Akala ko wala kang pakialam sakin. Pakisabi kay Yexing Sao na gumawa ng bago. Ibabalik ko sa'yo ang mga ari-arian mo. Di na kailangan yon. Mag-asawa na tayo, ang pera ko, pagmamahal ko, at maging ako mismo ay sa'yo. Ano nang ibig sabihin ni Su Liangyu? Kanina, yung tungkol sa kapalit. Kanino ba talaga akong kapalit? Talagang di mo naalala.
Noong senior high school ka, may iniligtas ka at dinala sa ospital. Ikaw yon. Pero nang magising ako, wala ka na. Kaya si Sulayang Yu ang nagkunwari, bilang tagapagligtas ko ng mahigit 1 dekada. Sa totoo lang, alam ko naman, na ikaw ang nagligtas sa akin, nagpakasal pa nga ako sa pamilya Shen. Pero umalis ka sa bahay, dahil ayaw mong pakasalan ako. Sandali. Yung nobyo noon, ikaw din? Pero di ba dapat, matandang lalaki na nasa 50? Niloko ako ni Shen Yao. Pinaghiwalay nga tayo, sa lahat ng mga taon na iyon. Okay lang. Marami pa tayong taon sa hinaharap. Ang tagal kitang hinanap. Hindi na kita pababayaan muli. Huwag kang pumunta sa Amerika, okay? Okay. Suliksuan. Ano nang nangyayari? Qin Liang Yu, ang babae, Tongto. Mainit na mainit ang bata, malamang lagnat. Dali, dalhin mo na siya sa ospital. Okay na ang bata. Yung asawa mo, nagbayad na ng bill. Maupo ka muna at magpahinga. Sino yan? Su Liang Yu. Pinagmalupitan mo si Xuansuan at pinalampas ko iyon. Kaya naman, iiwanan mo na siya. Tao ka pa ba? Sinira ni Xuzerui ang buhay ko. Bakit ko pa aalagaan ang anak niya? Anak mo iyan sa laman at dugo. Wala akong anak. Mahilig ka magpakasanto, di ba? Ikaw na ang bahala sa pabigat na to. Su Liang Yu, baliw ka. Ano, pag-aampon kay Shu Yishen, at papasamahin sa eskwelahan si Xingxing. Hindi pwede. Ayon sa doktor, napakaraming pagmamaltrato ang naranasan ni Ixuan. May mga palatandaan na siya ng autism. Nawawala rin si Qin Liang Yu. Pansamantala lang natin siya maaampon. Bukod pa riyan, ang mas madalas na pagsasama niya kay Xingxing ay makakatulong sa kanyang paggaling. Pero mamamatay tao ang kanyang ama, baliw ang kanyang ina. Pansamantala lang naman ang pag-aampon. Pagkaraan ng ilang panahon, ililipat siya sa bahay ng mga magulang ko. Xiao Cheng, nakatakas si Xuzerui habang papunta sa korte. May nakita ang pulisya ng mga bakas na maaaring hinahanap niya ang kanyang anak na babae. Ano? Magkasama si Xingxing at Ixuan? Hello. Shu Xiaocheng. Nasa akin ang anak mo at si Yishen. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, ihanda mo para sa akin ang 10 milyong piso at isang kotse. Ay parada mo sa East District ng Hangzhou Park sa loob ng 2 oras. Huwag kang tatawag sa pulis. Kung hindi, o sasamahan ako ng anak mo sa kamatayan. Huwag mo siyang saktan. Sabi ko nga, hindi natin pwedeng ampunin si Shu Yishen. Xingxing, anak kong Xingxing. Huwag kang mag-alala, ligtas kong ibabalik si Xingxing. Sasama ako sa iyo. Xuzerui, mag-isa lang ako. Hintayin mo ako sa labas. Huwag kang matakot. Nakakalat ang mga sniper ng pulisya. Magiging maayos si Xingxing. CJ, mag-ingat ka rin. Lumabas ka. Dinala ko lahat ng hiniling mo. Xuzerui, pakawalan mo ang anak ko. Ano bang nagmamadali? Kapag ligtas na ako sa isang lugar, pakakawalan ko ang 2 maliit na pabigat na ito. Tinawagan mo ang pulis. Ayaw mong mabuhay ang anak mo? Nakapaligid ka na, pakawalan mo ang anak ko. Maaari akong magsalita ng mabuti para sa'yo, para mabawasan ang sentensya mo. Isumpa mo ang binabawas mong sentensya? Kung hindi ako makakaalis dito ngayong araw, isasama ko ang anak mo. Huwag. Tigil. Papagbayarin ko ang anak mo. Ikaw. Ako. Xuzerui, sinira mo ang buhay ko. Hindi ko hahayaang saktan mo muli ang anak kong babae. Xiao Cheng, may narinig akong putok. Anong nangyari? Qin Liang Yu, anong ginagawa mo? Xuzerui, ang katulad mong tao ay karapat-dapat sa impyerno. Pumunta ka sa impyerno. Tama na. Hindi siya humihinga. Shen Yu, iniligtas ko ang anak mo ngayon. Bilang kapalit, alagaan mo ng mabuti ang anak kong babae. Su Liang Yu, nababaliw ka na. Gising, gising. Nanay, Paano kaya kung sa ikatlo ng susunod na buwan? Pero kailangan ko munang magpaalam sa tatay ko. Pumayag na rin siya sa wakas, para sa kasal natin. Wala namang kwenta ang pagpayag niya. 5 taon na tayong kasal. Sa katapusan na lang ng buwan ang kasal natin, bagong taon. Ano sa tingin mo?
Hindi ba masyadong biglaan ang katapusan ng buwan? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Walang dapat ipag-alala. Hello, Iwashen. Nawawala si Xuansuan. Ano? Papunta na ako. Xuansuan. 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 Bakit hindi ka umuwi galing sa eskwela? Anong ginagawa mo dito? Magja-jump ka ba? Suiksuan, binabalaan kita. Huwag mo nang ulitin ang mga ganyang pag-iisip. Simula ngayon, ako na ang nanay mo ngayon. At si Xu Xiaoqing ang tatay mo. Naririnig mo ba ako? Alam kong, hindi yon ang totoo mong gusto. Xuansuan, simula ngayon tuturuan kita na maging mabuting bata. Mabubuhay tayo ng maayos. Okay. Okay. Ang ganda-ganda mo ngayon, Yuyu. Ikaw ang pinakamagandang bride. Ang ganda ni nanay. Siyempre, si nanay ang pinakamaganda. Yuyu. Gagawin kitang masaya. Mas lalo pang masaya sa bawat araw. Ginang, Shenyo, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa upang makipag-isang dibdib sa kanya? Mamahalin mo ba siya, aaliwin, igagalang at pangangalagaan, sa sakit at sa kalusugan? At iiwan ang lahat ng iba. Magiging tapat ka sa kanya, hanggat kayo'y nabubuhay? Jishu Xiaocheng, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa upang makipag-isang dibdib sa kanya? Mamahalin mo ba siya, aaliwin, igagalang at pangangalagaan, sa sakit at sa kalusugan, at iiwan ang lahat ng iba? Magiging tapat ka sa kanya, hanggat kayo'y nabubuhay? Bigyan natin ng mainit na yakap, ang bagong kasal.